Isa ka lang namang mababang uring goblin. Pero ngayon, kasama ang isang grupo ng mga goblin. Kabalyero, dinala kayo sa loob ng isang pabrika ng armas. Madilim ang iyong mukha habang nakatayo sa pila. Sinusundan si Goblin Silver papasok sa pabrika ng armas. Huminto kayo sa harap ng isang pader na bakal. Sige, maghintay lang kayo rito sandali. Ang mga pader na dating puro bato ay biglang nahati sa gitna, at isang makitid na espasyo ang lumitaw. Ito ay isang elevator, isang kagamitan para mas madaling umakyat at bumaba. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita ang mga bagong bagay na ito. Tanging ikaw lang ang hindi natinag. Tutal, sa dati mong mundo, karaniwan na lang ang mga ito. Matapos bumaba ng 30 metro gamit ang elevator, isang silid na gawa lahat sa metal ang bumungad sa inyong paningin. Mabilis mong sinulyapan ang paligid, kung hindi lang dahil sa pesteng matandang yun na gustong magtingin-tingin dito. Hinding-hindi mo iiwan ang sugatan mong ina. Sa mga sandaling ito, nakaupo si Arius sa iyong balikat habang mausisang tinitingnan ng lahat. Wow, anong mga to? Hindi ko akalain na itong mga pangit na goblin ay may ganitong klaseng kakayahan. Hoy, munting nilalang, bakit hindi ka nagsasalita? Sinaman mo ng tingin si Arius, at inilibot ang iyong paningin sa mga goblin na naroroon. Nalaman mo na maliban sa'yo, hindi nakikita ng ibang mga goblin ang munting duwendeng ito. Tila napansin din ni Arius ang iyong iniisip at bamulong-bulong sa iyong tainga. Huwag kang mag-alala, munting nilalang. Ang mga mabababang uring goblin na ito ay hindi nakikita ang dakilang si Arius. Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Goblin Silver, nakarating kayo sa harap ng isang bakal na pinto. Sa pagbukas ng bakal na pinto, nakarinig ka ng isang pamilyar na tunog. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng maluwag na silid. Iyon ba ay apoy? Ang tawag sa mga iyan ay baril. Ito ay isang dekalidad na produkto mula sa silangang kontinente. Pagkatapos ng aming masusing pagsisikap, sa wakas ay nagawa naming i-develop ang mga bagay na ito. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Goblin Silver ang kanilang mga nagawa. Ang ibang mga goblin ay sabik na subukan ng mga ito. Ngunit ikaw lang ang nanatiling seryoso. Walang mababakas na emosyon sa iyong mukha. Ito ang labis na ikinainis ni Goblin Silver. Ngunit hindi niya alam na ang nakaupo sa iyong balikat na si Arius ay sobrang nasasabik. Ano ang mga bagay na iyan? Mukhang napaka-interesante. Ang dakilang si Lord Arius. Saglit lang na umidlip, pero hindi ko inasahan na ganito karami na ang mga bagong bagay sa mundong ito. Hindi mo pinansin ang daldal ni Arius. Lumapit ka sa lalagyan ng mga armas. Inabot mo ang kaisa-isang sniper rifle sa lalagyan at sinuri ito sa iyong kamay. Lubos kang nadismaya. Ang sniper rifle ay iba sa ibang mga baril. Nangangailangan ito ng mataas na antas ng pagkakagawa. Ang kaunting pagkakamali ay makakaapekto sa pagiging tumpak nito. At ang isang sniper rifle na hindi tumpak ay walang dadang nakamamatay. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga goblin ang galit na lumapit. Hoy, hoy, hoy. Ang bagay na iyan ay kayamanan dito. Huwag mong sirain. Kapag nasira iyan, mananagot ka. Anong gusto ninyong gawin? Anong gagawin? Siyempre natatakot kami na baka kayong mga probinsyano ay sirain ang mga pinaghirapan naming gawin. Nakita ni Goblin Changdong ang goblin. Sa likod ng grupo ay isang goblin na puno ng sugat ang mukha. Agad niyang naintindihan kung bakit sila galit. Hindi ba't naipaliwanag ko na sa inyo? Si Goblin Boo, ang pagkawala niya ay walang kinalaman sa amin. Ganyan ka ba magpaliwanag? Gusto mong magpaliwanag, ha? Kung gayon, kami naman ngayon ang magpapaliwanag sa inyo ng maayos. Itinaas ni Goblin Bao ang kanyang manggas at naghanda ng makipag-away. Pabuti na lang at hamarang si Goblin Yin. Ano ang binabalak niyong gawin? Gusto niyong magpatayan, ano? Akala niyo ba wala ako dito? Dahil nandito si Goblin Yin. Hindi naglakas loob si Goblin Go na gumawa ng gulo. Agad siyang nagpaliwanag. Nagkakamali ka, Lord Goblin Yin. Gusto lang naming makipaglaban sa kanila. Sa mga goblin na galing sa Great Lair para lang sa isang paligsahan. Nabalitaan namin na ang mga goblin mula sa Great Lair ay pawang magagaling. Kaya, gusto naming masubukan ang kanilang galing. Ito, huwag mong sabihing duwag sila. Hindi ba't pang-aapi na yan sa mga goblin? Sanay na sanay kayo sa mga baril dito. Samantalang kami ay walang kaalam-alam. Oh, duwag ba kayo? Hindi na nakatiis si Goblin Zhangdong sa ganoong pang-uudyok. Agad siyang pumayag. Nang makita ito, agad na lumabas si Goblin Bao at tinuro kasabay sabing. Sige, gusto kong labanan ng goblin na iyan. Sige, para hindi mo masabing inaapi kita. Ikaw ang pumili kung saanong laban. Pagbaril, pagkales, o pagbuo, pwede lahat, kahit ano. Pinagmasdan mo ang baril sa iyong kamay. Ni hindi mo man lang tiningnan si Goblin Bao. Sa sobrang inis ni Goblin Bao, nagpapadyak siya sa gilid. Hayop ka, sisiguraduhin kung mapapahiya ka ng husto bago kita patayin. Kahit si Arius ay kinabahan para sa iyo. Nagdududa kung marunong ka ba talagang gumamit ng ganyang kakaibang laruan. Kung ganoon, maglaban tayo sa pagkales at pagbuo ng baril. Hindi iyan patas model. Ang mga bagay na ito ay kabisadong kabisado nyo na. Samantalang kami ay walang kaalam-alam tungkol dito. Kaya nga sa simula pa lang, hinayaan ko na siyang pumili, di ba? Siyempre, kung natatakot ka at gusto mong umatras, pwede pa naman, sabi ni Goblin Bao, habang nakatingin sa iyo ng nangasar. Maging si Arius na nakaupo sa iyong balikat ay nagalit. Anong problema ng pangit na nilalang na to?
Punting kaibigan, kung magmamakaawa ka sa dakilang si Master Arius, pwede kong sabihin sa'yo ang sikreto para manalo. Sa mga sinabi ni Arius, hindi ka man lang natinag. Sige, ayos lang. Simulan na natin. Sinubukan siyang pigilan ng Goblin Elder. Ngunit pinayuhan siya ni Goblin Hero. Hindi mo ba napapansin? Mukhang sobrang kampante ni Master Ching Feng. Ang isang yan, kailan ba yan nawalan ng tiwala sa sarili? Manood muna tayo. Tutal, kung matalo, edi talo. Hindi naman siguro ikamamatay ng Goblin, di ba? Sa mga sandaling iyon, sa kabilang dako, ikaw at si Goblin Bao ay nakarating na sa workbench. Hinding-hindi raw siya magpapatalo sa isang baguhan. Ngunit ang hindi niya alam, ay hindi ka isang ordinaryong baguhan. Sa dati mong buhay, lumaki kang naglalaro ng mga ganitong bagay. Pagdating sa mga armas na ito, wala nang mas gagaling pa sa'yo. Kung gayon, magsimula na tayo. Mayabang ang ekspresyon sa mukha ni Goblin Bao. Pagkahawak pa lang niya sa baril, aasa sanang makita ang natataranta mong mukha. Pero di niya inasahan na kalas na ang kalahati ng baril sa kamay mo. At isang segundo pa lang ang lumilipas. Sa mga oras na iyon, maging ang ibang mga goblin ay nabigla rin. Hanggang sa malakas mong ibinagsak ang baril sa mesa. Saka lang natauhan ng lahat. Si Goblin Bao, bakit ka natutulala riyan? Nang marinig ang boses ni Goblin Bao, agad na kumilos si Goblin Bao. Sinimulan niyang kalasin ito, pero huli na ang lahat. Sa sobrang pikan, isinuko na lang ng goblin ang laban. At umungol ito sa iyo. Paano ka naging ganyan kagaling? Halos kasabay nito, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bago pa man makakilos si Goblin Bao, may butas ng lumitaw sa kanyang noo. Kasunod nito, sa isang kalabog, bumagsak siya sa lupa at namatay. Sinundan nila ang direksyon ng putok. At ang tingin ng mga goblin ay napunta sa iyo. Nakita nila ang baril na itinaas mo. Na nooy umuusok pa, binabati kita sa pagpatay sa goblin. Base sa epekto ng iyong skill na predation, nakuha mo ang talent ng goblin na iyon na self-heal. Bakit mo ginawa iyon? Hindi ba't panalo ka na? Huwag mong sabihin, na ganyan mo rin. Pinatay si Goblin Boo. Ikaw na goblin na pumapatay sa sarili nating kalahi. Dapat kang patayin agad. Kaya naman, may mali ba sa pagpatay ko sa kanya? Sino ba ang nagsabi sa iyo, na kapag nanalo ka sa laban, dapat mong hayaang mabuhay ang kalaban mo? Hindi ba't sentido common yan? Sa pagsasanay ko bilang assassin sa dati kong buhay. Sa ganitong klaseng laban, iisa lang ang kahihinatnan ng talunan. At iyon ay kamatayan. Pero hindi ito isang base para sa pagsasanay ng mga assassin. Ang mga sinasabi mo sa mga sandaling ito, ay malinaw na isang provokasyon sa kanila. Akmang susugod na sana ang mga goblin. Pero hinarang sila ni Elder Goblin Changdong. Teka, anong gusto niyong gawin sa mga tauhan ko? Ang goblin mo, pinatay ang goblin ko, ayon sa mga patakaran ng general. Wala namang masama sa pagpatay ko sa kanya, di ba? Paanong ang nakita ko ay ang goblin mo ang gustong pumatay kay Ching Feng? Nagpaputok lang si Ching Feng para protektahan ang sarili niya. Ikaw, hindi mo ba nakita kung anong sinabi niya kanina? Sige na. Lahat naman tayo ay mga goblin. Hindi pa tapos magsalita si Goblin Yin. Nang biglang yumanig ng malakas ang lupa, nagtataka pa ang mga goblin kung ano ang nangyayari. Biglang umilo ang mga pulang ilaw sa paligid. Sabay nito ang isang nakabibinging tunog ng babala. May lumusab sa pugad. Nang araw na iyon, bumibisita ka sa pabrika ng mga goblin kasama ang iyong mga kasamahan. Habang sinusubukan ang mga baril, biglang sinalakay ang pugad ng mga goblin. Sa pagharap sa mga adventurer na dumating para sumalakay, isang grupo ng mga mababang antas na goblin ang sumugod na parang mga gamo-gamong naaakit sa apoy. Naubos silang lahat ng mga adventurer. Habang pinapanood ang ganitong gawain ng pagpapakamatay, nagpakita ng pagkalito at hindi pagkakaintindi si Goblin Hero. Bakit kailangang hayaan silang magpakamatay? Ayon sa lakas ng ating hukbo, kaya nating harapin ng direkta ang mga kalabang ito. Siyempre, para makita nila ang ating kahinaan. Pagkatapos, magiging kampante sila at papasok ng mas malalim. Manood na lang kayo, ang mga mayayabang na adventurer na ito. Lahat sila ay dito ililibing. Kayong mga goblin, ganyan na lang ba talaga kawalang halaga sa inyo ang buhay ng mga kasama nyo? Si Big Goblin, na may itsurang hindi natutuwa, ay kinuha ang kanyang espada at naglakad patungo sa pintuan. Hoy, anong gagawin mo? Siyempre, para ubusin lahat ng mga mananalakay sa labas. Pagkatapos niyang magsalita, hindi pinansin ni Big Goblin ang pagpigil ni Goblin Changdong at umalikod na para umalis. Papalapit sa unang palapag ng pugad ng mga goblin. Gusto ring sumugod ni Earless Goblin. Pero pinigilan siya ni Goblin Hero. Bakit? Ikaw na mahinang nilalang. Susunod ka pa ba para maghanap ng kamatayan? Binuhat ni Goblin Hero si Earless Goblin gamit ang isang kamay. Pumipiglas at nagpupumilit ang Goblin putol ang tainga. Kailangan niyang makalabas kagad. Sabihin sa mga adventurer sa labas ang sitwasyon dito. Sabihan silang tumakas na. Dahil kung hindi, siguradong mamamatay silang lahat dito. Nang maisip ito ng Goblin putol ang tainga, bigla niyang sinunggaban ang Goblin Hero. Aba, matapang ka pala, ha? Pero hindi kita hahayaang manggulo. Kung ayaw mong mapahamak ang babae sa silid mo, manahimik ka na lang. Habang pinapanood ang eksenang ito, si Arius ay nagpakita ng isang makahulugang ngiti. Sa oras na ito, ang paningin ng lahat ng goblin ay nasa malaking screen.
Pero wala kang pakialam. Sa halip, naalala mo ang kasunduan niyo ni Chris. At pagkatapos ay dumiretso ka palabas ng weapons training ground. Nakita ni Goblin Pot na palihim kang umalis. Kaagad siyang nagsama ng mga tauhan para sundan ka. Ngunit sa isang liko lang, bigla kang nawala na parang bula. Nasa ikatlong palapag ka na ngayon sa ilalim ng pugad ng mga goblin. Matapos mong maliga ang mga sumusunod sa'yo, naglalakad kang mag-isa sa pasilyong gawa sa metal. Pinagmamasdan ang paligid, naghahanda para gumuhit ng mapa. Bigla kang may naramdamang kakaibang kilos. Agad kang nagtago at itinago ang iyong presensya. Nakita mo sa di kalayuan si Goblin Hammer, na may kausap na isang babaeng tao. Nakita mong may dinukot si Goblin Hammer sa kanyang bulsa. Isang pirasong papel at ibinigay ito sa babae. Ibigay mo ito sa taong iyon. Opo, inabot ng katulong ang papel. Pagkatapos ay tumalikod at umalis ng hindi lumilingon. Habang pinagmamasdan ang papalayong likod ng katulong. Seryoso ang mukha ni Goblin Hammer. Pagkatapos ay bumantong hininga siya. Nang bigla siyang tumalikod para umalis. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isa pang goblin. Aming munting panauhin. Bakit ka napadpad dito? Hindi ka ba naasikaso ng maayos ng aking disipulo, Ginoong Qingfeng? Nang marinig ang pangalan mo, hindi ka na nagtago. Dahan-dahan kang lumabas. Nakita ka ni Goblin Hammer. At bigla siyang humalakhak ng malakas. Tama nga ang sinabi ng general. Napakagaling talaga ng iyong pamamaraan. Untik mo na akong malinlang. Paano mo ako nahanap? Humalakhak si Goblin Hammer. Hindi niya ito itinanggi. Ngunit hindi rin siya nagpaliwanag. Sa halip, gumawa siya ng kilos na nag-aanyaya. At inanyayahan ka sa loob ng silid. Unting hari, maaari ko bang hilingin na samahan mo akong mag-usap sandali? Sinunod mo ang kanyang paanyaya. Pumasok ka sa loob ng isang silid. Agad na naaga ang iyong pansin ng isang armas na nasa gitna ng kwarto. Ito ay isang kahanga-hangang anti-material sniper rifle. Tila isa itong natutulog na mabangis na hayop. Tahimik na naghihintay sa sandali ng kanyang paggising. Tuluyan ng nabihag ng sniper rifle na ito ang iyong paningin. Nang makita ito ni Goblin Hammer, bahagya siyang ngumiti at masayang nagtanong. Ginoong Qingfeng, nagustuhan mo ba? Tumango ka ng walang pag-aalinlangan. Dahil mula nang dumating ka sa mundong ito, ito na ang pinaka-perpektong bagay na gawa ng makina na nakita mo. Kung nagustuhan ninyo, Ginoong Qingfeng, maaari ko itong ibigay sa inyo. Mayroon bang anumang kondisyon? Nang marinig ang sinabi ni Qingfeng, humalakhak si Goblin Hammer. Hindi naman ito matatawag na kondisyon. Ituring na lamang ninyo na isang pakiusap ang sasabihin ko. Gawin man ninyo o hindi, ang baril na ito ay sa inyo pa rin. Kinuha mo ang sniper rifle at sinuri ito sandali. Agad mo itong binaklas at muling binuo. Ang bilis mo ay ikinagulat maging ni Goblin Hammer na pinag-aralan ang baril na ito. Sa loob ng maraming taon, nang matapos mong buuin ang baril, tumingala ka at tiningnan ang natigil ang si Goblin Hammer. Noon lang siya nakapagsalita at sinabi, "Nais kong pumunta kayo ngayon, Ginoo. Iligtas ang goblin na sumusugod sa pinakaharapan. Bukod pa riyan, sa mga susunod na araw, kung makita nyo, Ginoo, na may goblin na karapat-dapat sa inyong paningin na nasa panganib. Sana ay iligtas ninyo sila." Habang sinasabi ito, si Goblin Hammer ay yumuko ng malalim sa iyo. Kahit na hindi mo lubos na nauunawaan kung anong panganib ang tinutukoy ni Hammer, humango ka pa rin bilang pagsang-ayon. Tinatanggap ko ang misyon na ito. Nang makita kang pumayag ng walang alinlangan, labis na nagulat si Goblin Hammer. Dahil na rin sa maraming masamang katangian ang mga goblin. Inakala niyang tatanggihan ito ni Ginoong Qingfeng. Ngunit ginagawa lang naman nila iyon para mabuhay. Sa pag-iisip nito, biglang lumungkot ang ekspresyon ni Goblin Hammer at nagtanong, "Ginoong Qingfeng, sa tingin niyo po ba, mali talaga ang paraan ng pamumuhay naming mga goblin? Dahil ang lahi naming mga goblin ay walang mga babae. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagdukot sa mga babae ng ibang lahi kami nakakapagparami. Naiintindihan ko kung bakit galit na galit sa amin ang mga lahing iyon. Ngunit ang nais lang naman namin ay maipagpatuloy ang aming lahi." Habang nagsasalita si Goblin Hammer, lalo siyang nagiging emosyonal. Tumingala siya sa iyo, umaasang makakuha ng sagot. Ngunit hindi niya inaasahan ang napakalamig mong tugon. "Paano ko naman malalaman ang mga iyan? Kung mali, edi mali. Kailangan pa bang pag-isipan iyan ng husto?" Ang prangka mong sagot ay ikinagulat ni Goblin Hammer. Sinulyapan mo si Goblin Hammer na nakayuko at bumubulong sa sarili. Inilagay mo ang anti-material sniper rifle sa iyong storage ring. Hindi mo na pinansin si Goblin Hammer. Lumabas ka ng pinto at nagmasid sa paligid. Wala kang nakitang kahit anong goblin. Samantala, si Goblin Pot naman ay galit na hinahanap ka kung saan-saan. Saan na nagpunta ang lintik na batang iyon? Huwag lang siyang magpapahuli sa akin. Dahil kung hindi, sa mga sandaling iyon, si Goblin Pot ay biglang nakarinig ng isang pamilyar na boses. Kasabay nito ang boses ng isang babaeng tao. Nagtago si Goblin Pot sa likod ng pader at sumilip. Si Goblin Iron pala ang kausap ng isang babaeng tao. Sa isang iglap, bigla na lang silang nawala. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Goblin Tai mula sa likuran. "Anong ginagawa mo? Ano ang nakita mo?" Nakaramdam si Goblin Go ng isang di maipaliwanag na bigat. Hindi niya napigil ang umatras ng isang hakbang. Nang makita ito, bahagyang napangiti si Goblin Tai. "Hayaan mo na, nangyari na ang nangyari. Ano pa ang silbi kung pag-uusapan pa natin yan?" Habang si Goblin Go ay naguguluhan pa rin. At
iniisip kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Mabilis na kumilos si Goblin Tai. Ang kanyang mahabang espada ay bumunat na parang kidlat. Dala ang matalim na aura, diretsong humiwa ito pababa. Napasigaw sa matinding sakit si Goblin Guo. Hawak-hawak niya ang kanyang putol na braso. Puno ng galit at takot ang kanyang mukha. Kung hindi lang siya nakahanda, malamang ay sapat na ang ataking iyon para patayin siya. Bakit? May nakita ka na hindi mo dapat makita. Sa sandaling iyon, isang itim na anino ang biglang bumagsak mula sa himpapawid. Kasabay nito ang isang malakas na hiwa. Mula sa itaas, hinati nito si Goblin Guo. Isang nakakapangilabot na sigaw ang pinakawalan ni Goblin Guo. At ang kanyang katawan ay nahati sa dalawa. Nang makita ang malagim na pagkamatay ni Goblin Guo, hindi man lang natinag si Goblin Tai. Sa ginawa mong yan, pinahirapan mo pa akong maglinis. Sa sandaling iyon, isang tao na nakasuot ng itim na balabal ang lumabas mula sa dilim. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang napakaitim na punyal. May mga bakas pa rito ng dugo ni Goblin Guo. Tumingin siya kay Goblin Tai. At isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ko pa naman, ikaw na traidor, ay naaawa sa iyong kasama. May kinuha si Chris mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na supot at inihagis ito kay Goblin Tai. Pagkasalo ng supot, isang kislap ng pasasalamat ang nakita sa kanyang mga mata. Dali-dali siyang nagpasalamat sa babae. Pagkatapos ay umalis na siya dala ang nakuha niya. Naghanda na rin si Chris na umalis dala ang pinakabagong impormasyon. Ngunit napansin niyang tila siya ay naliligaw. Habang hawak niya ang kanyang ulo, balisa at hindi alam ang gagawin. Biglang naamoy ni Chris ang isang pamilyar na amoy. Si Master Ching Feng. At sa dati mong buhay, isa kang walang awang asasin. Kaya naman sa pagharap sa mga kalaban na sumasalakay sa inyong pugad, hindi ka nagatubiling barilin sila para patayin. Sa sandaling iyon, ang lider na sumugod sa harapan, si Bulin, ay umuungal sa galit. Bakit ninyo sinira ang aming tahanan? Syempre dahil, mga goblin kayo. Dahil lang doon ay malaya ninyo kaming pinapatay. Hindi pa ba sapat ang dahilang iyon? Malamig nang umisi si Kelo. Muling yumanig ang kanyang sibat. Ang katawan ng lider ng mga goblin ay parang isang barkong hinampis ng malaking alon. Malakas siyang tumama sa pader ng kuweba. Samuka siya ng dugo mula sa kanyang bibig. At walang lakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ngunit, hindi sumuko ang lider ng mga goblin. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at buong tapang na sinabing, "Papatayin ko kayong lahat, kahit anong mangyari." Pero ang tanging isinagot sa kanya ay ang malakas na tawa ni Kelo. "Hahaha, sayang naman. Masyado ka nang mahina ngayon. Wala kang magagawa." Pagkasabi niya noon, hinigpitan ni Kelo ang hawak sa kanyang sibat. Handa nang bigyan ng nakamamatay na atake ang lider ng mga goblin. Subalit, sa sandaling malapit nang tumusok ang sibat sa katawan ng lider ng mga goblin, ang buong pugad ay parang nayanig ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang nakabibinging putok ng baril ang umalingaw sa loob ng pugad. Kasunod nito, isang bala na halos hindi na masundan ng mata. Ang mabilis na tumama patungo kay Kelo. Agad na naramdaman ni Kelo ang isang mapanganib na aura. Mabilis siyang gumawa ng isang magic barrier upang harangin ang biglaang pag-atake. Ngunit nagulat siyang malaman na ang tila hindi masisirang magic barrier. Sa harap ng bala, wala pala siyang kalaban-laban. Walang magawa si Kero kundi panoorin ang pagtagos ng bala sa sarili niyang balikat. Paano ito naging posible? Malinaw na naka-activate ang depensa ng katawan ko. Ang mga baril na iyon, mga pistola at rifle. Imposibleng makatagos sa katawan ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa sandaling iyon, isang biglaang itim na anino. Ang tahimik na lumitaw sa harap ng Big Goblin. Sinusubukang hilahin paalis ang sugatang Big Goblin. Nang mapansin ito ni Kero, agad siyang sumigaw. Mode. Pagkasabi niya noon, isang nakakasilaw na gintong figura. Ang sumugod na parang kidlat papalapit sa iyo. Ang may-ari ng figurang ito ay walang iba kundi si Mode. Sinusubukang tumakas. Hindi ganoon kadali. Mabilis kang kumilos. Binuhat mo ang Big Goblin at inihagis ito paarap. Sa isang mabilis na pagilag, matagumpay mong naiwasan ang atake ni Mode. Sa mga sandaling iyon, isang malambing na boses ng babae ang biglang narinig. Hehe, sinusubukan mo pa ring tumakas. Kasunod nito, sunod-sunod na naglalagablab na bolang apoy ang bumagsak mula sa langit. Diretso patungo sa iyo. Napilitan kang umatras ng sunod-sunod dahil sa init ng mga bolang apoy. Sa liwanag ng apoy, dahan-daang nagpakita si Hina na may eleganteng mga hakbang. Maingat mong tinitigan ang tatlong tao sa iyong harapan. Ramdam mo na ang kanilang lakas ay mas malakas ng di hamak kaysa sa iyo. Kung harapan ang laban, wala kang kahit anong tsansang manalo. Habang iniisip mong gamitin ang Big Goblin bilang pain, nakilala ni Kero ang pagkatao ninyo. Ikaw yung goblin na yon. Dahil nandito ka na rin, iwan mo na ang buhay mo dito. Sige, subukan nyo. Tingnan natin kung hindi ko kayo mapatay. Huwag kang mag-alala, wala sa inyo ang makakatakas. Inunat ni Kero ang kanyang mga buto at naghanda ng kumilos. Bigla, sa loob ng pugad, narinig ang tunog ng bakal ng mga goblin. Isang pangkat ng mga goblin na kumpleto sa sandata. Ang biglang sumugod palabas mula sa pugad, model. May hawak silang mga rifle. Mabilis nilang hinaranggan ang daan ng mga adventurer. Makinig sa utos, humanda sa pagbaril. Sa isang utos ng Goblin Captain, lahat ng baril ay nakatutok na sa mga adventurer. Gulat na gulat ang mga adventurer sa kanilang nakita.
Nagkagulo sila agad. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakakilos si Kero. Agad siyang tumagilid para harangan si Hina. Muling nagutos ang Goblin Captain. Paputukan sila. Pagkasabi niya noon, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagliyab ang paligid sa mga putok, na nagbigay liwanag sa buong kalangitan ng gabi. Sa ilalim ng walang tigil na putukan, hindi mabilang na adventurer ang bumagsak. Mahigpit na pinoprotektahan ni Kero si Hina, gamit ang sariling katawan para salagin ang mga bala para sa kanya. Iwinasiwas ni Maud ang kanyang malaking espada. Pilit na sinasangga ang walang tigil na mga bala. Sa bingit ng kamatayan, nagsimulang bumigkas ng spell si Hina. Isang malumanay na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga kamay, na bumuo ng isang malaking pananggalang, na nagpoprotekta sa mga natitirang adventurer sa loob. Nang makumpirma ni Kero na wala ng ibang banta, galit niyang tiningnan ang mga goblin. Mga hinayupak kayong mga goblin. Papatayin ko kayong lahat. Sa sandaling iyon, isang goblin na may malaking martilyo sa likod, at may kanyan sa balikat ang dahan-daang lumabas mula sa grupo. Ngumisi siya, ipinapakita ang kanyang bibig na puno ng matutulis na ngipin. At humalakhak ng may pang-iinis. Kayong mga tao, talagang minaliit ninyo kaming mga goblin, ano? Pagkatapos magsalita, hindi siya nag-atubiling kinalabit ang gatilyo. Ang dagandong ng kanyan ay umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Nagulat si Kero sa nakita. Nagmamadali siyang lumingon, at sumigaw sa mga nakaligtas sa likuran niya. Takbo, ngunit, ang lakas ng kanyong iyon ay higit pa sa inaasahan. Sa sandali ng pagsabog, ang buong lupa ay yumanig. Maging ang buong pugad ay nayanig. Nang mawala ang usok at alikabok, ang natira na lang sa lupa ay kaguluhan at mga bangkay ng mga adventurer. Buong pagmamalaking tumingin sa iyo si Goblin Tai. Puno ng pagyayabang ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, nais samantalahin ng malaking goblin ang sitwasyon, para patayin ang lahat ng mga lintik na tao. Ngunit muli mo siyang pinigilan. Anong karapatan mong pigilan ako? Alam mo ba kung gaano karami sa mga goblin natin ang pinatay ng mga pesteng taong iyon? Hindi ka sumagot. Dahan-dahan ka lang lumingon at tinitigan ng goblin. Napasunod ang malaking goblin sa iyong presensya. Hindi niya namalayang napaatras siya ng isang hakbang. Pero agad niyang napagtanto ang kanyang kahinaan. Naghandang makipagsukatan sa iyo. Ngunit sa kanyang paghahanda, nakaramdam siya ng matinding kirot sa dibdib. Hindi niya kailanman inakala na ang goblin na kaliligtas lang sa kanyang buhay ay walang pag-aalinlangang sasaksak sa kanya ngayon. Ikaw lang ang nakakaalam na hindi tumama sa mahalagang parte ng katawan ang patalim. Hinugot mo ang patalim at nagbabala. Sa susunod, na maglakas loob kang biguin muli ang aking misyon. Hindi na ito sensibly. Dumura ng sariwang dugo ang malaking goblin. Nanghina ang kanyang katawan at napaluhod sa isang tuhod. Napangiti na lang si Goblin Tai habang pinapanood ang iyong papalayong likod. Akmang aaliwin na sana niya ang malaking goblin. Nang hindi niya inaasahan ang naging reaksyon nito. Grabe, ang galing at ang astig niya. Nang marinig ang sinabi ng malaking goblin, ang kamay ni Goblin Tai na nakaunat sana, ay nanigas sa ere, puno ng pagtataka. May sira ba sa utak ng isang to? Kakasaksak lang sa'yo sa puso ng taong yun, ah. Dahan-daang tumayo mula sa lupa ang malaking goblin. At sinundan ka sa direksyon kung saan ka umalis. Akmang pipigilan sana siya ni Goblin Tai. Nang mapansin niyang humihinto na ang pagdurugo ng saksak sa dibdib nito. At may mga palatandaan na ito ng paggaling. Mga halimaw talaga sila. Pagkatapos ng laban, bumalik ka sa lungga ng mga goblin. Dahan-dahan mong binuksan ang pinto. At nakita mo ang kinakabahan ngunit kalaunay guminhaw ang mukha ni Vidona. Nang mga oras na iyon, nakita ni Arius ang eksena at nanukso. Aba, nagtatago ka pala ng magandang binibini rito, ha? Hindi mo pinansin ang panunukso ni Arius. Dir-diretso kang pumasok sa silid at inihagis ang isang malaking supot kay Vidona. Mahinahon mong sinabi, pagkain. Pagkatapos ay pumasok ka pa sa loob ng silid. Inilabas mo ang iyong kunyal, kutsilyo, at iba pang sandata, at sinimulang alagaan ang mga ito. Maingat na binuksan ni Vidona ang supot. Pabuti na lang at mga prutas lang ang laman. Napadako ang tingin niya sa isa pang supot sa tabi mo. Nang makita mo ito, agad mong niyakap ang supot. Tinitigan mo si Vidona nang may pagbabantay. Ano yan? Regalo para kay inay. Nanlaki ang mga mata ni Vidona. Tumingala siya sa iyo. Hindi siya makapaniwalang narinig niya ang salitang inay mula sa bibig ng isang goblin. Alam ng lahat na ang lahi ng mga goblin ay walang konsepto ng isang ina. Wala man lang silang mga babae. Kaya naman nambibihag sila ng ibang lahi para magparami. Habang kung ano-ano ang iniisip ni Vidona. Natapos mo nang ayusin ang iyong mga gamit at binuksan mo na ang pinto. Nang makitang aalis ka na naman, mabilis na nagtanong si Vidona. Saan ka pupunta? Uuwi. Kung ganoon, pwede ba akong sumama sa'yo? Ang nalulungkot na si Vidona ay gustong-gusto nang makatakas sa langgang ito. Baka sakaling mas malaki pa ang tsansa niyang makatakas. Pero agad mo siyang tinanggihan. Ngunit saglit kang nag-isip, palaging nasa madilim na kwartong iyon si inay. Kaya binago mo ang iyong sinabi. Sa susunod na lang, hindi na nagpumilit pa si Vidona. Dir-diretso kang lumabas sa lungga ng mga goblin. At tumakbo ka patungo sa direksyon ng mas malaking lungga ng mga goblin. Iyon ang iyong tunay na tahanan. Ngunit hindi nagtagal matapos kang umalis. Isang pares ng matatalim na mata ang nagliwanag ng may bagsik sa kadiliman. Tahimik kang pumasok sa mga anino.
Sa sandaling iyon, isang mahabang sibat ang umawi sa hangin, patusok sa iyong likod. Mukhang huli na ang lahat para umiwas. Hindi ka nag-atubiling gamitin ang iyong skill para pumasok sa mga anino. Isang malamig na sanggol ang pinakawalan ni Kelo. Ginamit niya ang liwanag ng buwan na tumama sa kanyang sibat, para pilitin kang lumabas mula sa mga anino. Hindi ko inasahan na magkikita pa tayong muli, goblin ka. Masama ang timpla ko ngayon. Kaya ikaw ang pagdidiskitahan ko. Bilang isa sa mga tinalo mo na noon. Agad na nagyabang si Kelo nang makita ka. Masama ang timpla ko ngayon. Kaya ikaw ang pagdidiskitahan ko. Sisihin mo na lang ang kamalasan mo. Habang nagsasalita, hinigpitan ni Kelo ang hawak sa kanyang sibat at itinutok ito sa iyo. Pero agad ding nanigas ang kanyang ngiti sa mukha, dahil kitang-kita niya sa sandaling tumama ang sibat sa iyo. Bigla kang naging itim na anino at naglaho sa hangin. Ito ay isang clone ng kadiliman. Kailan pa ito nangyari? Lagot, naisahan ako. Lumingon-lingon si Kelo sa paligid pero hindi niya maramdaman ang iyong presensya. Habang nagtataka siya kung paano mo naiwasan ang kanyang pandama, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sa sumunod na segundo, isang bala ang tumago sa katawan ni Kelo. Mabuti na lang at nailihis ni Kelo ang kanyang katawan kanina, kaya hindi tinamaan ng bala ang kanyang puso. Kung hindi, siguradong patay na siya. Ang natamaang si Kelo ay umungol sa galit. Isang malakas na mahika ang biglang bumulwak mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isa na namang bala ang pinaputok mula sa kadiliman. Lumilipad patungo sa puso ni Kelo. Ngunit, isang pambihirang bagay ang nangyari. Sa sandaling tatama na sana ang bala kay Kelo, bigla na lang itong tumalbog palayo. Habang nakaupo sa puno, hindi mo maiwasang magtaka. Anong nangyayari? Naalala mo ang sinabi sa iyo ng matandang iyon. Ang kakaibang kapangyarihan sa katawan ni Kelo ay mahika. Bumabalot ito sa kanyang katawan, na lumilikha ng isang harang na hindi masisira. Sa ngayon, mukhang, hindi ito simpleng pagbalot lang ng mahika, kundi ang pagpapaikot ng mahika sa mga ugat ng katawan, upang palakasin ang sarili at bawasan ang pagkonsumo ng mahika, na nagiging dahilan para maging sobrang tibay at lakas ng katawan. Para mapatunayan ang hinalang ito, muli kang nagkarga ng bala at tinutukan si Kero. Samantala, si Kero ay sumisigaw pa rin. Daga na nagtatago sa sulok. Lumabas ka, yang mga bala mong ipinagmamalaki. Sa akin ay parang laruan lang ng mga bata. Hindi mo man lang ako magagalusan. Sa sumunod na segundo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Isang bala ang direktang tumagos sa kaliwang kamay ni Kero. Nanlaki ang mga mata ni Kero habang tinitingnan ang kanyang sugat. Walang hiya. Sa sumunod na segundo, isa pang bala ang tumama sa kaliwang paa ni Kero. Kahit na umaagos ang dugo mula sa sugat, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kero. At bumulong sa sarili, kahanap na kita. Sa pamamagitan ng scope, malino mong nakikita ang kalagayan ni Kero. Natuklasan mong itinoon niya ang lahat ng kanyang mahika sa kanyang puso. Inikot mo ang scope para maghanap ng bagong sniping point. Naghahandang puntiryahin ng ibang bahagi para sa isang nakamamatay na atake. Bigla, isang nakakakilabot na pakiramdam ang naramdaman mo mula sa iyong likuran. Hindi ka nagatubili at mabilis na umalis sa iyong pwesto. Sa sumunod na segundo, ang puno kung nasaan ka kanina ay nawasak. Mahinahon mong itinaas ang iyong anti-gravity sniper rifle. Nagsimula kang magpaputok at lumipat ng pwesto kada putok. Bawat puno na iyong nilalagyan ay direktang nawawasak. Matapos ang ilang putok sa kagubatan, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Kero. Walang hiyang duwendeng goblin. Magtutuos tayo. Kasunod nito, isang nakakatakot na mahika ang biglang sumabog mula sa katawan ni Kero. Ang mahikang ito ay mabilis na nag-ipon sa kanyang sibat, na para bang nagkaroon ng sariling buhay ang sibat. Naglalabas ito ng umuugong na tunog. Napansin mo ang kakaibang mahikang ito. Biglang nagbago ang iyong ekspresyon. At naghahanda ka ng tumakas mula sa mapanganib na lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ngunit bigla kang hinigop ng isang nakakatakot na puwersa. Mahigpit itong pumulupot sa iyong katawan. Hinihila ka, kaya hindi ka makagalaw. Naramdaman mong may mali. Sa sumunod na segundo, iwinasiwas ng galit na si Kero ang kanyang mahabang sibat. Gumuhit ito ng isang matalim na arko sa hangin. At agad na lumikha ng isang malaking buhawi. Sibat na buhawi. Makalipas ang ilang sandali, tumigil ang buhawi. Kumalat ang usok at alikabok. Nakatayo si Kero sa lupa, gamit ang sibat para suportahan ang kanyang nanghihinang katawan. Habang humihingal ng malalim, malinaw na ang atake kanina ay umubos sa halos lahat ng kanyang lakas. Puno ng pag-asa siyang nagtanong. Tapos na ba? Isang madilim na anino ang dahan-daang lumitaw. Sa malawak na lugar, wala kang mapagtataguan. Agad na tumawa ng malakas si Kero. Nakita rin kita. Habang tumatawa, muli niyang isinaaktibo ang kanyang porma sayon. Ngunit ang daliri mo ay nakalagay na sa gatilyo. Direkta mong tinutukan at binaril si Kero. Hindi inaasahan ni Kero na ganoon kakabilis. At ayaw ka na niyang muling mawala sa paningin. Kaya tinanggap niya ang tama ng bala ng sniper rifle na tumagos sa kanyang tiyan. At sumugod papalapit sa iyo. Nang makarating siya 5 metro ang layo mula sa iyo. Saktong magpapakawala na sana siya ng isang nakamamatay na atake. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa lupa. Anong nangyayari? Dahan-daang itinaas ni Kero ang kanyang ulo at nakita kanyang nagkakarga ng bala. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Nilagyan mo ng laso ng bala. Baliw. Tapos na. Malamig mong sinabi, handa nang tapusin ang buhay ni Kero. Pero sa sandaling babaril ka na sana.
Isang liwanag ng espada ang biglang bumagsak mula sa langit. Hindi mo namalayang kinalabit mo ulit ang gatilyo. Hindi mo inaasahan na mas mabilis pa pala ang liwanag na iyon kaysa sa iyong akala. Para itong isang pilak na dragon sa himpapawid. Matapos mag-iwan ng isang maningning na guhit, malakas itong tumama sa katawan ng sniper rifle. Kasunod nito, nabasag ang scope ng sniper rifle at tumalsik ang mga piraso nito. Dahil sa lakas ng impact, biglang lumihis ang dulo ng baril. Ang bala na dapat sana itatama sa target ay lumihis ng iputok. Tumama ito sa kaliwang kamay ni Kero. Namaan ng bala si Kero habang nasa ilalim ng epekto ng lason. Nag-ewang-gewang ang kanyang katawan, ngunit sa pamamagitan pa rin ng matinding determinasyon. Mahigpit niyang hinawakan ang baril sa kanyang kamay. Nakaluhod siya sa sahig, inipigilan ang sarili na bumagsak. Sa sandaling iyon, isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nakita ng kalaban ang nangyari at sinugod gamit ang kanyang espada. Lintik kang goblin ka, naglakas loob ka pang saktan si Kuya Kero. Nang makita mo ang sitwasyon, kinabahan ka, mabilis kang umatras ng ilang hakbang para lumayo kay Maud. Kasabay nito, itinago mo ang iyong sniper rifle at bumunot ng isang matalim na punyal mula sa iyong baywang. Handang salubungin ang atake ni Maud. Mag-ingat ka, gumagamit ng lason ng isang yan. At napakagaling niyang magtago, kapag hindi ka nag-ingat, mawawala siya sa paningin mo. Tumango si Maud, at patuloy kang hinabol ng walang tigil. Sa paglipas ng panahon, unti-unting kumalat ang lason sa iyong katawan. Halos naubos na rin ang lakas mo sa pakikipaglaban. Kay Kero kanina, sa isang iglap lang, pinamanhid ng lason ang iyong mga galaw. Napansin ito ni Maud na sanay na sa labanan. Sinamantala niya ang pagkakataon para patalsikin ang punyal sa iyong kamay. Tapos na, ngunit nang akmang kukunin na niya ang iyong buhay. Napansin niyang walang bahid ng takot sa iyong malamig na mukha. Dahil dito, nakaramdam siya ng masamang kutob. Ngunit huminga pa rin siya ng malalim at iwinasiwas ang espada sa iyo. Sa sandaling malapit nang dumampi ang dulo ng espada sa iyong katawan. Isang himala ang nangyari. Ang iyong anyo ay naging malabo at maitim, model. Ang buo mong katawan ay malapit nang sumanib sa anino. Hindi maganda, pero, sa sandaling malapit ka nang tuluyang maging isa sa anino. Isang sinag ng buwan ang tumama, at sa pilitan ka nitong pinalabas mula sa anino. Napalingon ka, sa gilid, nakahandusay si Kero sa lupa. Nagsasalamin sa liwanag ng buwan ang sibat na nasa tabi niya. Sugod, Maud. Tapusin mo na ang batang yan. Pagbalik natin, ililibre kita ng masarap na pagkain. Muling humataw ng taga si Maud sa iyo. Ang kakatwa, hindi man lang nagbago ang ekspresyon mo. Nang malapit nang bumagsak ang espada, isang napakaitim na bagay ang biglang lumitaw sa iyong kamay. Tinitigan itong mabuti ni Maud. Hindi niya akalaing isa pala itong bomba. Bigla siyang kinabahan. Pagkalipas ng isang segundo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Agad na nilamon ng apoy ang dalawa. Sa gitna ng makapal na usok, pilit na iminulat ni Maud ang kanyang mga mata. Isang matalim na kislap ng espada ang dumaan sa usok, at hinawi nito ang makapal na usok. At doon, lumitaw ang iyong anyo. Hawak mo ang isang sniper rifle. Ang dulo ng baril ay direktang nakatutok kay Maud. Hindi kita hahayaang makatakas. Binaliwala ni Maud ang mga paso sa kanyang katawan. Tiniis ang sakit at dahan-daang sumugod. Para makalapit sa iyo, agad mong pinalabit ang gatilyo. At pinaputokan si Maud. Pero sa mismong sandali na malapit nang tumama ang bala, naiwasan ni Maud ang bala sa hindi kapani-pani walang bilis. Maging ikaw ay hindi makapaniwala sa bilis na iyon. Walang silbi. Lahat ng nasa abot ng aking paningin. Hindi ako kayang tamaan ng kahit anong ranged attack. Pagkasabi nito, isang matalim na atake ang biglang humataw. Sa sobrang bilis, halos hindi na makita ang direksyon nito. Ginamit mo ang buo mong lakas. Iniharang mo ang iyong balaraw sa dibdib mo para subukang salagin ang atake. Pero pagkadikit pa lang ng balaraw sa talon ng espada, agad itong nagkapira-piraso. Dahil sa lakas ng pagsabog, tumilapon ka rin paatras. Gusto mo sanang samantalahin ang pagkakataon para lumayo kay Maud. Pero sa isang iglap, bigla siyang lumitaw sa harapan mo. Nakatutok ang kanyang mahabang espada sa lalamunan mo. Mabilis kang nakaisip at naghagis ng 20 bomba sa paligid. Ilan sa mga bomba ay lumipad malapit kay Kelo. Nang makita ito ni Maud, hindi siya nagatubili at agad na bumalik para dumpensa. Habang abala siya sa pagdepensa, binaril mo siya ulit. Pero nailigan niya pa rin ang lahat ng ito. Biglang humalakhak si Maud. Walang silbi yan. Laban sa kakayahan ko, imposibleng tamaan ako ng mga bala mo. Kinuha mo ang iyong sniper rifle at itinutok ito kay Kelo. Pero pinagtawanan ka lang ni Maud. Walang silbi yan. Imposibleng matamaan mo ako ng baril mo. Kaya mong salagin. Pero kaya rin ba niyang salagin yan? Nang makita niya kung sino ang tinututukan mo, nanlaki ang mga mata ni Maud. Inakala ni Kelo na talo na siya. Pumikit siya at hinintay ang pagtama ng bala sa kanyang katawan. Ngunit kasabay ng malakas na putok ng baril, minulat ni Kelo ang kanyang mga mata at nakitang tinamaan ng bala ang puso ni Maud. Napahiyaw siya sa sakit. Huwag. Hinigpitan mo ang hawak sa gatilyo. Handang bigyan si Kelo ng pangwakas na tira. Pero noong magkakarga ka na sana ng bala, isang di maipaliwanag na kutob ang naramdaman mo kaya't binawi mo ang iyong kamay. Nang walang pag-aalinlangan, mabilis kang kumilos. At naglaho sa dilim ng gabi. Halos kasabay nito, may mga narinig na nagmamadaling yabag mula sa malayo. Dumating na ang tulong. Pero huli na ang lahat. Yakap ni Kelo ang nag-aagaw buhay na si Maud.
Habang paos na sumisigaw, bilis, manggagamot. Nang makita ito ni Amy, dali-dali siyang lumapit para tingnan ang sitwasyon. Pero nang hawakan niya ang katawan ni Mud, humiling na lang siya at malungkot na nagsalita. Wala na. Ang lason sa loob ng katawan niya ay isang uri ng lason na hindi ko pa kailanman nakita. Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo siya, kahit na matanggal ko pa ang lason. Ang durog niyang puso ay hindi na sapat para manatili siyang buhay. Sa sandaling iyon, biglang umubo ng malakas si Mud. Hirap niyang itinaas ang kanyang ulo para tingnan si Kalo. Mukhang hindi na tayo makakakain ng malaking handaan. Kuya Morris, sayang, hindi na kita makakalaban. May gusto pa sanang sabihin si Mud, pero hindi na niya masabi. Sa sandaling iyon, isang pares ng kamay ang marahang humaplos sa kanyang ulo. Yumuko si Mud at nawalan na ng hininga. Nang makitang patay na si Mud, umungol sa galit si Kalo. Papatayin ko ang lahat ng mga goblin. Ipaparamay ko sila sa iyo. Samantala, ikaw na siyang may kasalanan. Ay patakbo-takbong nagtungo sa pugad ng mga goblin. Ang hirap naman ng katawan na to. Kung ako lang yung dati, patagal na sana akong immune sa ganitong lason. Sa sandaling iyon, isang palaso ang biglang sumulpot mula sa kadiliman. Ikaw na maagang nakaramdam ng panganib, ay pilit na umiwas habang hila-hila ang pagod at nalasan na katawan. Diretsyong tumagos ang palaso sa malaking puno at bumaon sa lupa. Hindi ito maganda. Pasuray-suray kang tumayo, habang sinusuportahan ng kamay ang noo para subukang magising sa diwa. Sa sandaling iyon, mas marami pang palaso ang muling pinakawalan mula sa kadiliman. Pero wala ka ng lakas para umiwas. Kaya't nakatingin ka na lang habang papalapit ang mga ito. Bigla, may narinig kang boses ng system sa iyong tainga. Congratulations, nakapatay ka ng isang tao. Base sa epekto ng iyong skill na predation, nakuha mo ang talent ng taong iyon na arrow evasion. Pagkasabi noon, ang mga palasong papalapit ay parabang pinindot ang pause button. Mabilis ding nag-react ang iyong katawan. At mahusay na naiwasan ang atake ng mga palaso. Ang mga elfong nagtatago sa dilim ay nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Paano ito naging posible? Patuloy ninyong pan-in. Hindi ako naniniwalang kaya niyang umiwas ng tuloy-tuloy. Ngunit sa isang iglap, naglaho ka na. Ang batang mandirigmang elf ay balisang tumitingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagkabalisa. Nagbibiro ba kayo? Mga elf tayo. Ang lahing pinagpala ng kalikasan. Paanong mawawala sa atin ang isang goblin sa gubat na ito? Subalit katatapos pa lang niyang magsalita, tila kinain niya ang kanyang mga sinabi dahil sa sariling pag-aalinlangan. Sinubukan niyang maghanap ng kahit anong bakas mo. Ngunit nabigo siya. Subalit habang iniisip niyang imposible ang nangyayari, isang matinis na tunog ang biglang umalingaw sa hangin. Biglang napatingala si Rimuro, at nakita niya ang di mabilang na maitim na bagay na bumabagsak mula sa langit na parang mga bulalakaw. Pag-ingat, sumabog sa himpapawid ang mga bomba. Ang malakas na impact ay direktang nagpahiwa-hiwalay sa pormasayon ng mga elf. Ang dalagang elf na si Lias ay tinamaan ng malakas, na aftershock ng pagsabog at walang awang tumilapon. Palakas siyang bumagsak sa isang dambuhalang puno. Sa sandaling iyon, isang maitim na anino ang mabilis na lumapit sa kanya. Ito ay isang goblin na lantian ng balat at may mahaba't matutulis na tainga. Hindi sinasadyang napapikit si Lias. Hinihintay ang nalalapit niyang kamatayan. Subalit ang inaasahan niyang atake ay hindi dumating. Ang bumungad sa kanya ay ang nagtatakang mga mata ng goblin, na mayroon pang bahid ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Hindi maintindihan ni Lias kung bakit ka nakatingin sa kanya ng may pagtataka. At ang tingin niyang iyon na puno ng pagkasuklem, ay inakala mo namang isang espesyal na paraan ng pagbati ng mga kauri ng iyong ina. Kaya hindi mo napigil ang mapangiti. Balak mo sanang patayin ang dalagang elf. Ngunit nakita mong kamukha niya ang iyong ina. Naalala mong pangarap ng iyong ina na makatagpo ang kanyang mga kauri. Kaya ka nagatubili. Subalit sinamantala ng ibang mga elf ang pagkakataon para panin ka. Mabilis kang nakaiwas sa unang pana. Ngunit hindi mo napansin ang ikalawang pana na galing sa iyong likuran. Malakas na tumagos ito sa iyong katawan at ipinakuka sa isang malaking puno. Bumulwak ang dugo na parang isang bukal. Tumalsik ito sa katawan ng dalagang elf na si Lies. Ang ganitong karuming nilalang ay isang insulto sa marangal na lahi ng mga purong dugong elf. Habang nakapako sa malaking puno, bakas sa iyong mukha ang pagtataka. Hindi mo maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Gusto mong bumangon at magpaliwanag. Ngunit dahil sa sunod-sunod na labanan kanina, matagal nang naubos ang iyong lakas. Ngayon, kahit na magsalita ay wala ka ng lakas. Wala kang magawa kundi manatiling nakapako sa puno, naghihintay na katayin. Papatayin ba natin siya? Pero baka may alam siya tungkol kay Victoria. Hindi natin maaaring hayaan ang isang dinungisan na purong dugong elf na mabuhay sa mundong ito. Sa bagay, ang isang ito ay anak pala ni Victoria. Kung gayon, dapat alam niya kung nasaan si Victoria ngayon. Bilisan mo, tawagin mo ang mga sanay magpahirap. Sabihin mong nakahuli tayo ng mahalagang tao mula sa pugad ng mga goblin. Tinitigan ni Lies si Rimuro at biglang nanindig ang kanyang mga balahibo. Ngunit pinigilan niya ang takot, tumango, at tumalikod para umalis. At pagkaalis ng dalagang elf, nagpasya si Rimuro na paglaruan ka muna. Kaya naman, sa mahabang paghihintay na ito, magsaya muna tayo ng husto. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, iba't ibang klase ng sandata at gamit sa pagpapahirap. Ang lumabas mula sa kanyang singsing.
at kumalat ang mga ito sa sahig. Kalmado mo lang itong sinulyapan bago ibinaling ang iyong tingin. Bilang isang dalubhasang asasin, sanay ka nang mamuhay sa bingit ng kamatayan. Tinitiis ang lahat ng uri ng pagpapahirap at paakit. Nang makita ito ni Rimuru, agad siyang dumampot ng isang matulis na karayom na pilak at buong diin na itinusok sa iyong katawan. Tintik, anong tinitingin-tingin mo riyan, Goblin? Niloloko mo ba ako? Galit na galit niyang iwinasiwas ang sandata sa kanyang kamay. Para walang awak ang pahirapan. Ngunit para sa iyo, ang lahat ng ito ay parang kilati lamang. Ni hindi man lang kumunat ang iyong noo. Pagkalipas ng 2 oras, si Rimuru ay hinihingal na sa pagod. Walang lakas siyang napaupo sa lupa. Habang humihingal ng malalim, pagod ka na, dahil napakatigas ng ulo mo. Kung gayo'y huwag mo akong sisisihin kung magiging marahas ako. Sumigaw si Rimuru sa galit. Muli siyang tumayo, handa nang magpakawala ng isang nakamamatay na atake sa iyo. Sa sandaling iyon, isang maringal at misteryosong boses ang biglang umalingaw-ngaw. Ano ang balak mong gawin sa kanya? Isang goblin lang naman. Anong ipinagmamalaki mo? Sabi ng elf habang itinataas ang kanyang pana at palaso. Isang mabilis at tuloy-tuloy na kilos ang kanyang paghila sa pana. Tila ba'y handa ng tagyusan ng puso ng goblin sa kanyang harapan sa isang palaso. Ngunit sa sandaling bibitawan na sana niya ang kanyang mga daliri upang pakawalan ang nakamamatay na palaso. Isang di inaasahang pangyayari ang naganap nang makita ito ng kanyang mga kasamahan. Halos walang anumang pag-aalinlangan. Agad nilang itinaas ang kanilang mga pana, handang umatake sa nakakatakot na goblin na ito. Ngunit, sa mismong sandaling handa na silang magpakawalan ng kanilang mga palaso. Isang matalim na hiwa ang biglang sumulpot mula sa ere. Tila isang kidlat na humawi sa kadiliman ng gabi. Sumigaw sa takot ang mga elf. Ang kanilang mga ulo ay lumipad sa hangin na gumuhit ng isang arco. At saka malakas na bumagsak sa lupa, gumulong sa tabi ng mga bangkay ng kanilang mga kasama. Sa isang iglap, napuno ang kagubatan ng masangsang, naamoy ng dugo at ng nakakapangilabot na presensya ng kamatayan. Sa mga sandaling ito, bahagyang naningkit ang mga mata ni Rimuru, handa ng lumaban. Siyempre, alam niya kung sino ang goblin na nasa kanyang harapan. General ng mga goblin. Oh, magaling kang kumilatis. Habang kinakabahan, itinutok ni Rimuru ang dulo ng kanyang sandata sa iyong lalamunan. Sinusubukang gamitin ang huling pagsisikap na ito para labanan ang malakas na kalaban sa kanyang harapan. Inilipat ng general ng mga goblin ang kanyang tingin sa iyo na nakapako sa malaking puno. Kasunod nito'y isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi ko talaga inaasahan. Ano? Darating din pala sa iyo ang araw na ito. Nang marinig mo iyon, tumingin ka sa kabilang panig. Ayaw mong makipagtitigan sa kinaiinisan mong nilalang. Nang makita ito ni Rimuru, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Naisip niya sa sarili na talagang napakahalaga mo para sa nilalang na ito. Nang makitang dahan-daang lumalapit ang Goblin General, inilagay ni Rimuru ang punyal sa iyong leeg. Kung lalapit ka pa, papatayin ko ang batang ito. Ngunit, patuloy pa ring lumapit ang Goblin General. Dahil dito, itinaas ni Rimuru ang punyal para saksakin ka. Ngunit sa sandaling iyon, isang matalim na hiwa ng espada ang biglang sumalakay mula sa kanyang likuran. Bago pa man siya makakilos, tinamaan na siya ng isang napakalakas na puwersa. Nang bumagsak siya ng malakas sa lupa, gulat niyang natuklasan na wala na ang kanyang kaliwang braso. Kasabay ng pagbuga ng dugo mula sa bibig ni Rimuru. Tumingala siya sa direksyon ng Goblin General. Nakita lamang niya ang berdeng anyo na dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Nang itataas na sana ng Goblin General ang kanyang kamay para durugin ang elf na nasa harapan niya, biglang humalakhak si Rimuru. Masyado mo akong minamaliit. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang sinabi, biglang sumulpot mula sa lupa ang mga luntiang halaman. Mabilis itong lumago at naghiwalay sa kanila ng Goblin General. Ngunit ang mga baging na ito ay isang maliit na hadlang lamang para sa Goblin General. Sa isang simpleng pagwagayway lang ng kanyang braso, napunit ang mga baging na iyon. Nang makita ito, hindi pa rin sumuko si Rimuru. Agad niyang kinontrol ang mga natitirang baging para atakihin ang Goblin General at ikaw. Hamarang ang Goblin General sa iyong harapan at pinagpira-piraso ang mga baging. Nang susundan na sana siya ng Goblin General para patayin, bigla siyang natigilan. Nag-alinlangan siya sandali bago kabuhatin at tumalikod para umalis. Sa sandaling iyon din, dumating si Morris. Tinitigin niya ang pamilyar na anyo at nagtanong, "Bakit ka nandito?" Hindi sumagot ang Goblin General. Iniwan lang para kay Morris ang pamilyar ngunit estrangherong likuran na iyon. Akmas sanang hahabulin ni Morris. Biglang yumanig ng malakas ang lupa. Hindi mabilang na mga baging ang sumulpot mula sa lupa, at tuluyang hinaranggan ang daanan ni Morris. Kasabay nito, may narinig siyang mabilis na mga yabag sa malapit. Sunod-sunod na mga goblin mula sa dilim. Ang lumabas at pinalibutan si Morris. Sa sandaling iyon, sa kanyang tainga, narinig ang tunog ng paalala mula sa boses ng mundo. Natukoy ang kalaban, Goblin. Ang iyong eksplosibong skill, ang Goblin Slayer, ay na-activate. Ang iyong pagkamuhi sa mga goblin ay hindi masukat. Ang atake laban sa mga goblin ay tataas ng 200%. Kasabay ng pagtunog ng paalala, ang kapangyarihang mahika sa katawan ni Morris ay biglang pumulo. Sumigaw siya ng malakas at sumugod sa kumpol ng mga goblin. Samantala, si Morika ay napahawak sa kanyang ulo na may bakas ng sakit.
Hindi ko talaga inaasahan na ang Goblin General dito ay talagang pinatay ang aking kahanay na katauhan. Pero hindi naman ito malaking problema. Habang sinasabi ito, tumingala si Morika at tumingin sa kastilyo ng Goblin General sa kanyang harapan. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumisi. Dahil sa ngayon, nakalabas na ang Goblin General. Ibig sabihin, walang halimaw sa loob ng pugad na maaaring magbanta sa kanya. Habang iniisip ito, tahimik na pumasok si Morika sa silid ng Goblin General. At sa isang silid ay nakita niya si Elena. Teka nga, mahal na banal, hanggang kailan ka magpapanggap na tulog? Nang makitang nabuking na ang kanyang pagkukunwari, walang nagawa si Elena kundi imulat ang kanyang mga mata at tingnan ng hindi inaasahang bisita. Mula sa sandaling itinali ako sa siga, hindi na ako ang banal na si Elena. Maaari mo akong tawaging Elena. Siyempre, maaari mo rin akong tawaging asawa ng Goblin General na si Tian. Elena Tian. Nang marinig ito, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalat sa puso ni Morika. Itong si Elena, na minsay tumalo sa hari ng mga demonyo, ay naging asawa pala ng isang Goblin General. Habang tinitingnan ng Elena sa kanyang harapan na walang banal na kapangyarihan ngunit napakakalmado, biglang nagliwanag ang mga mata ni Morika, yung general na goblin, pati na rin yung kakaibang maliit na goblin. At mayroon pang ang isang pure-blooded na elf, ang aking Demon King, mahilig sa mga interesanteng bagay. Nagkataon naman, naghahanap ng bagong tirahan ang Demon King ko. Sa tingin mo, dapat kaya? Hindi pa natatapos magsalita si Morika. Isang nakakatakot na killing intent ang biglang lumabas mula kay Elena. Sa tingin mo ba talaga hindi kita kayang patayin? Nang marinig ito, humakbang pa ng ilang beses si Morika. Lady Elena, sa tingin mo ba talaga ikaw pa rin yung pinakamataas na nilalang sa simbahan na paborito ng mga Diyos? Ang dalisay na si Elena. Sa tingin ko, ngayon ay hindi mo na magagamit kahit ang low-level divine arts, tama ba? Pagkasabi noon, itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang nakakatakot na mahika ang bumalat sa kanyang katawan. Medyo nagulat din si Morika nang makita ito. Noong magtatanong na sana siya, isang banal na liwanag ang nagliwanag sa buong bulwagan. Naglaho rin si Morika sa sandaling lumiwanag iyon. Tanging isang pangungusap na lamang ang umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ko talaga to inaasahan. Ang pinakatapat na lingkod ng mga Diyos sa mga alamat, ay magagawa pala ang ganitong bagay. Samantala, si Elena na nakarinig ng boses ay nanatiling nakatayo. May bahid ng komplikadong emosyon na dumaan sa kanyang mga mata. Sa mga oras na ito, dinala ni Reyes ang mga adventurer sa kagubatan. At pagkatapos ay nakita nila ang tanawin sa kanilang harapan. Natigilan silang lahat, nakita nila ang dating mayayabang na mga elf. Hiwalay na ang mga ulo sa kanilang katawan. At ang kapitan ng mga elf na si Rimuro ay hindi na matagpuan. Pero ang mas ikinagulat nila ay, ang nakatayong si Morris sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay ng goblin. Dapat ninyong malaman, na ang makapatay ng ganito karaming goblin sa ganoon kaikling panahon, malamang ay umabot na sa gold rank ang lakas niya. Pag-ulong na sinabi ni Amy kay Fiona. Galit na si boss. Nang marinig ito, iginala ni Fiona ang kanyang paningin sa mga bangkay ng goblin. Tila may hinahanap siyang kung ano. Samantala, tuwang-tuwa naman si Commander Edward nang makita ito. Hindi niya inasahan na ganoon kalakas si Morris. At sa gitna ng masasayang mukha ng maraming tao, iilan lang ang may mga tingin na puno ng puot. Kabilang dito ang pinakamaasim na mukha ni Crew. Ramdam na ramdam pa niya ang mga tingin ng ibang tao na nakatutok sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo si Morris sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay at hinayaan lang nahugasan ng ulan ang kanyang katawan. Siya nga ba talaga iyon? Habang iniisip ito, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tila bumalik ang oras 10 taon na ang nakalipas. At sa pagkakataong ito, isang boses ang gumising kay Morris mula sa kanyang pagbabalik tanaw. Ginoong Morris, umuulan po ngayon. Mas mabuting bumalik na tayo kaagad. Pagkatapos ay pag-usapan natin kung paano lulusubin ang lungga ng mga goblin. Nang marinig ito, mahinahon lang na nagsalita si Morris. Maghintay tayo ng ilang araw, sabi ni Morris habang paalis mula sa tabi ni Edward. Sa ngayon, ang tanging nasa isip niya ay ang pamilyar na anyo na iyon. Kahit ang pagbati mula sa kanyang kaibigan ay hindi pinansin ni Morris. Nang makita ang nag-aalalang tingin ng kanyang mga kasamahan, iwinagayway ni Morris ang kanyang kamay para ipahiwatig na ayos lang siya. Tanging si Dito lang ang nakatingin kay Morris. Sa paalis nitong anyo, hindi malaman kung ano ang iniisip. Kasabay nito, nagprotesta ka mula sa likod ng Goblin General. Bitawan mo ako. Pagkasabi niyon, sinubukan mong bumaba mula sa kanyang likuran. Pero gaano ka man magpumilit, hindi sumusunod ang iyong katawan sa utos mo. Nang mapansin ang iyong pagtutol, nag-atubili muna ng sandali ang Goblin General bago dahan-daang nagsalita. Uuwi na tayo. Nang marinig mo ang mga salitang iyon, hindi mo maiwasang matigilan. Agad kang lumingon para tingnan ang goblin. Ang kulubat na mukha ng general. Lumingon ang Goblin General at sinulyapan ka sa kanyang likuran. Tumango siya at inulit muli. Nang marinig mo siyang sabihin iyon, naalala mo ang iyong ina na si Victoria. Dahil doon, tumigil ka sa pagpupumiglas at humiga sa kanyang likod. Sa huli, binuhat ka ng Goblin General pabalik sa kanyang bahay. Pagpasok pa lang sa pinto, nakaamoy ang Goblin General ng kakaibang amoy. Hindi pa man siya nakakapagtanong. Isang magandang figura ang sumugod papalapit.
Nakabalik ka na, Maria. Ang mga salitang dapat sana'y sasabihin ay natigil sa lalamunan ni Elena. Sa sandaling ito, ang tingin ni Elena ay nakatuon sa iyo. Habang tinitingnan ng iyong katawan na puno ng mga sugat, labis na naaawa si Elena. Nang kukunin ka na sana niya mula sa mga kamay ng Goblin General. Sa sumunod na sandali, bigla mong iminulat ang iyong mga mata. Inilabas ang punyal mula sa iyong baywang. At nang sasaksakin mo na sana siya, napahinto ka lang sa iyong kilos nang matantong si Elena pala ito. Gayunpaman, hinayaan ni Elena ang punyal na tumago sa kanyang palad para lang mahaplos ang iyong ulo. Nang makita ito, nanlaki ang iyong mga mata. Hindi mo alam kung bakit ginawa iyon ni Elena. Ngunit sa kanya, naramdaman mo ang kapanatagan na tanging sa iyong ina mo lang nadama. Sa sandaling ito, nagpakita si Elena ng isang banayad ng ngiti. Isang sinag ng puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay. Matulog ka na. Pagkasabi pa lang ng mga salitang iyon, isang alon ng antok ang bumalat sa iyo. Dahan-dahan mong ipinikit ang iyong mga mata at muling pumasok sa mundo ng panaginip. Nang makitang natutulog ka na, dahan-daang naglabas si Elena ng iba't ibang gamot para gamutin ang iyong mga sugat. Nang matapos ni Elena ang iyong paggamot, sumangot ang Goblin General, at agad na nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Dahan-dahan siyang umiling. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo seryoso. Isang hamak na succubus lang naman. Ang amoy na ito ay talagang nagmula sa lahi ng mga demonyo. At mukhang hindi mahina ang lakas ng succubus na ito na nagngangalang Morika. Kasabay nito, si Morika ay nagbuga ng dugo mula sa kanyang bibig. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, na para bang sinusubukang pigilan ang takot at gulat na umahan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lintik, gaya ng inaasahan sa taong tumalo sa hari ng mga demonyo. Kahit na tinalikuran na ng mga Diyos, mayroon pa rin ganitong klaseng kapangyarihan. Habang nagsasalita, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Morika. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Hindi rin niya inasahan na si Elena ay naging isang warlock pala. Naiisip na niya, kung ang balitang ito ay makakarating sa pandinig ng simbahan. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga makalumang iyon? Habang iniisip ito, isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Samantala, sa loob ng malaking pugad ng mga goblin, ang kalabog ng pagbukas ng pinto ang gumising sa dalagang nakasubsob sa mesa. Dahan-daang iminulat ni Victoria ang kanyang mga mata. Nakabalik na ba si Feng? Pagkasabi pa lang niya nito, biglang natigilan si Victoria. Nakita niya ang general ng mga goblin na nakatayo sa pinto. Nang makita ang eksenang ito, si Victoria ay hindi mapigil ang manginig ang katawan. Ngunit nang makita niya ang goblin, general na pasan-pasan ka at puno ng benda. Agad siyang lumapit at inagaw ka para yakapin ng mahigpit. At pagkatapos ay lumayo siya sa general ng mga goblin. Peng, anong nangyari sa iyo? Nag-atubili ng ilang sandali ang general ng mga goblin bago magsalita. Ang mga elf, nang marinig ang sinabi ng general ng mga goblin, tumingin si Victoria sa kanya. Tila may gusto siyang malaman mula rito. Ngunit sinulyapan lang ni general ng mga goblin si Victoria. Ipinaalam ko lang sa iyo, ang iyong pagkatao ay hindi magdudulot ng mabuti para sa kanya. Pagkasabi nito, tumalikod na ang general ng mga goblin at umalis. Habang pinapanood siyang papalayo, doon na nagsimulang humikbi ng mahina si Victoria. At ikaw na mahimbing na natutulog ay nagising din. Iminulat mo ang iyong mga mata at tumingin sa namumulang mga mata ng iyong ina. Nagtanong ka ng may pag-aalala sa iyong mukha. Hindi sumagot si Victoria, sa halip ay nagtanong siya pabalik. Ang mga sugat mo, galing ba sa mga elf? Nang marinig mo iyon, napalingon ka sa pagtataka. Hindi mo alam kung ano ang elf na sinasabi ng iyong ina. Yung mga katulad ni Mama, na matutulis ang tainga. Pagkasabi niya yun, agad kang tumango. Mama, yung mga elf na iyon, bakit po nila gustong patayin si Feng? Yung mga duwendeng iyon, sinabi pa nilang isa akong lahing marumi. Isang maruming nilalang. Tumingala ka at buong inosenteng tumingin sa iyong ina. Nang marinig ang mga salita mo, hindi napigilan ni Victoria ang galit na namuo sa kanyang dibdib. Pero alam niyang kapag nagalit siya dito ay mag-aalala ka lang. Sa huli, nagtiimbagang na lang siya at ipinaliwanag sa iyo. Salita iyon ng masasamang duwende. Huwag kang maniniwala, si Munting Feng ang buhay at yaman ni nanay. Nang marinig iyon, tumango ka at muling natulog. At sa sandaling iyon, si Arius ay mulasa. Biglang sumulpot mula sa iyong balikat. Sinimulan na namang linlangin si Victoria. Ngunit muling tumanggi si Victoria na makipagkasundo sa kanya. Sa mga sandaling ito, sa loob ng pugad ng mga goblin, sa silid 023. Paulit-ulit sa isipan ng goblin na may putol na tainga ang mga sinabi mo. Kahit hindi niya naiintindihan, pero alam niyang mali ang ginagawang pagdukot ng mga goblin sa mga babae. At habang iniisip niya ito, isang pares ng kamay ang biglang humaplos sa kanyang ulo para aluin siya. Huwag kang umiyak, ang tingin ng goblin na may putol na tainga kay Xiaoyu ay agad na naging determinado. Salamat, tiyak na may lalabas kita rito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Xiaoyu, na ang goblin sa kanyang harapan ay talagang palalayain siya. Kasabay nito, isang malakas na katok sa pinto ang biglang narinig mula sa kabilang silid. At ang boses ng isang goblin. Hoy, hoy, hoy. Lumabas ka riyan. Buwisit kang nilalang. Ikaw ang pumatay kay Goblin Bo, hindi ba? Nang marinig ang boses, agad na nag-alerto ang goblin na may putol na tainga. Samantalang si Xiaoyu sa gilid ay natakot at nagtago sa isang sulok.
Nang makita ito, hinawakan ng goblin na may putol na tainga ang kamay ni Xiaoyu. At nanginginig na inalo siya. Basta't hindi tayo lalabas. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang marinig ang sigaw ng isang babae. Nang marinig ang nakakapangilabot na sigaw na iyon, hindi napigilan ng goblin na may putol na tainga ang panginginig ng kanyang katawan. Tila nakita niya ang takot nito, kaya't hinigpitan ni Xiaoyu ang hawak sa kamay niya. Nakikiusap ako sa'yo, manatili ka lang dito, pwede ba? Natatakot ako. Nang marinig iyon, dahan-dahan niyang binitawan ng kamay at sumugod kay 023. Sa sandaling pagbukas ng pinto ay agad niyang ginamit ang bal-araw para saksakin ang braso ni Goblin Lee. Kasabay ng isang nakakahilakbot na sigaw, binitawan ni Goblin Lee ang leeg ni Verona. Agad niyang sinipa ang tiyan ng goblin na may putol na tainga. At ang goblin na may putol na tainga, sa isang iglap lang, ay nawalan na ng kontrol sa kanyang katawan. Nang makita ito, tumingin si Goblin Lee sa goblin na may putol na tainga. Naaalala ko, mukhang may isa ka pang alipin, di ba? Nang marinig na may gagawin ang lalaking ito kay Xiaoyu, nanlaki ang mga mata ng goblin na may putol na tainga at pilit na tumayo. Nang makita ang kanyang matinding reaksyon, tuwang-tuwa si Goblin Lee. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan sa gilid na pumasok sa bahay at ilabas ang tao. Ilang sandali lang, kinaladkad na ng goblin si Xiaoyu palabas. Halatang nanlaban si Xiaoyu, hanggang sa makita niya sa gilid ang goblin na may putol na tainga na nakahandusay sa sahig. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Nang makita ito ng goblin na may putol na tainga, hindi niya inalintana ang mga sugat at agad na sumugod. Ngunit itinaas lang ni Goblin Lee ng bahagya ang kanyang paa, at sinipa ito palayo. Sa mga sandaling ito, nakahiga sa sahig ang goblin na may putol na tainga. Habang pinapanood si Xiaoyu na pinupunitan ng damit ng mga goblin, umiiyak siyang nagmamakaawa. Nakikiusap ako sa inyo, pakawalan niyo siya. Samantala, sa kailaliman ng isang metal na pasilyo sa ilalim ng lupa, sinisinaga ng apoy ang sunod-sunod na mga mukha. Iyon ay isang grupo ng mga goblin. Kumikinang sa kanilang mga mata ang kalupitan at kasakiman. At sa gitna ng kanilang pagkubkob, nanginginig si Xiaoyu sa kawalan ng magawa. Ang kanyang mga mata na dating malinaw, ngayon ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Tumingala rin ang goblin na may putol na tainga at tumingin kay Xiaoyu. Bata pa siya. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa malabong mga mata ni Xiaoyu, tila nakita ng goblin na may putol na tainga ang paninisi doon. Isang paninisi sa kanyang pakikialam. Kung hindi lang siya lumaban kahit alam niyang wala siyang laban, marahil ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi sana dinaranas ni Xiaoyu ang ganitong pagtrato dito. Puno ng pagsisisi at panghihinayang ang puso ng goblin na putol ang tenga. Kinamumuhian niya ang sarili niyang kawalan ng kakayahan. Kinamumuhian niya ang kanyang pagiging padalos-dalos. Sa pag-iisip nito, bumulalas siya ng isang ungol na puno ng sakit. Sinusubukang magmakaawa sa mga goblin na iyon. Umaasa siyang palalayain nila ang inosenteng batang babae. Ngunit parang walang narinig ang mga goblin na iyon. Patuloy silang lumapit kay Xiaoyu. Pilit din siyang nagpupumiglas. Gusto niyang makawala sa pagkakagapos para protektahan ang batang babae. Ngunit ang kanyang lakas sa harap ng mga goblin ay tila napakaliit at walang halaga. Sa sandaling iyon, isang anino ang sumugod mula sa gilid. Nakita ni Victoria ang mga goblin, na kahit ang isang napakaliit na bata ay hindi nila pinalampas. Napuno ng galit at kawalang katarungan ang kanyang puso. Hindi niya inalintana ang kanyang mga sugat at walang takot na sumugod. Sinusubukang pigilan ang kalupitan ng mga goblin. Ngunit ngumisi lang ang pinuno ng mga goblin at sinipa siya sa tiyan. Hoy ikaw, hanggang ngayon may oras ka pa para mag-alala para sa iba. Bagamat matapang si Victoria, ngunit ang kanyang lakas sa harap ng isang mataas na uri ng goblin ay tila napakahina. Sa isang sipa lang, bumagsak siya sa sahig. Hawak niya ang kanyang tiyan habang daing sa sakit. Ang sakit, tiniis niya ang sakit at itinaas ang kanyang ulo. Tumingin sa mga goblin na nananakit kay Xiaoyu. Namumula ang kanyang mga mata. Puno ng galit ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit sa mundong ito may nangyayaring ganito kalupit na bagay. Ngunit paano nga ba maiintindihan ng mga maharlikang nasa mataas na posisyon? At si Chris na nagtatago sa isang sulok ay may malamig na ekspresyon matapos makita ang lahat. Wala man lang siyang balak na tumulong. Ang ganitong uri ng bagay sa ilang madidilim na sulok ay madalas mangyari, lalo na sa mga squatter. Ano nga ba ang pinagkaiba niyon sa pugad ng mga goblin? Kaya niyang iligtas ang mga tao dito. Ngunit paano naman ang mga babae na nasa mga hawla pa rin? Ngayon, ang kanyang pangunahing misyon ay ipadala ang nakalap na impormasyon mula sa mapa. Kinuyam ni Chris ang kanyang kamao. Kailangan lang maghintay ng ilang araw pa. Kapag naipadala ko na ang impormasyon, iyon na ang magiging katapusan ng mga goblin na ito. Ngunit isang nakabibinging tunog ng nababaluktot na metal ang bumasag sa katahimikan. Agad nitong nakuha ang atensyon ni Vayona sa eksenang iyon. Nakita niya ang isang goblin na puno ng sugat at may punit na tainga. Nagamit ang natitirang lakas ay hirap na gumagapang sa lupa, at sa kanyang mga mata ay kumikinang ang isang matatag na liwanag. Kahit na malubha ang sugat, kailangan niyang magpatuloy sa isang direksyon. Biglang naalala ni Vayona ang eksena kung paano siya nito iniligtas. Naalala kita, ang goblin na tumulong sa akin. Siguro, hindi naman lahat ng goblin ay masama. Sa isang iglap, nakapagpasya na si Vayona. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinagdaop ang kanyang mga palad.
Isang malumanay na puting liwanag ang dahan-daang lumabas mula sa kanyang mga palad. Puro at mainit na parang sinag ng buwan. Bahagyang naningkit ang mga mata ng goblin. Nagtatakang nakatingin kay Vayona. Ano ito? Sa sumunod na sandali, isang komplikadong magic circle ang lumitaw sa ilalim ni Vayona. Habang kumikislap ang liwanag, tila may isang misteryosong kapangyarihan ang umaalpas. Sa sandaling ito, ang goblin na may punit na tainga ay napatingin na lamang. Habang pinapanood si Xiaoyu na malapit ng lapastanganin ng mga malulupit na goblin. Sumigaw siya sa galit at pighati. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang boses. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi. Kahit isang inosenteng bata ay hindi niya maprotektahan. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, isang nakasisilaw na puting liwanag ang biglang bumagsak mula sa langit at pumasok sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang malakas na kapangyarihan na mabilis na kumalat sa loob ng kanyang katawan. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay gumagaling sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Pati na rin ang kanyang lakas ay lubos na tumaas. Ang boses ni Xiaoyu ay naging napakahina sa gitna ng kaguluhan. Hindi, ngunit ang kanyang katawan ay mahigpit pa ring hawak ng mga goblin. Ang kanyang damit ay pinagpupunit-punit. Ang kanyang mga mahihinang mata ay puno ng takot at kawalan ng magawa. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong. Pero ang tanging sumagot sa kanya ay ang mga goblin. Sa pamamagitan ng malulupit na tawanan at tunog ng pagpunit, mula sa sandaling mahuli siya at dalhin sa pugad ng mga goblin. Nakatakda na ang kanyang kapalaran. Marahil, ito ang parusa ng mga Diyos sa isang batang walang muwang. Pinagmasdan ng mga goblin ang nawawalan ng pag-asang si Xiaoyu. At malakas na pinagtawanan siya. Ha, hindi pa man nagsisimula, sira na agad. Nang akma na silang gagawin ang susunod na hakbang. Isang lunti ang liwanag ang biglang kumislap. Napasigaw ang mga goblin habang tumitilapon. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig ni Xiaoyu sa kanyang tabi. Siguradong ililigtas kita. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita ang isang anino na nakaharang sa kanyang harapan. Pero ang boses ni Xiaoyu ay walang kabuhay-buhay. Tanging walang katapusang kawalan ng pag-asa at pamamanhid na lang ang natira. Wala nang kwenta. Oo nga, punit-punit na ang kanyang damit. Hubad na nakalantad sa hangin ang kanyang katawan. Paano pa siya magkakaroon ng pananabik na tumakas? Nang makita si Xiaoyu sa ganoong kalagayan, ang puso ng goblin na kulang ang tenga ay parang sinaksak sa sakit. Alam niyang hindi na nagtitiwala sa kanya si Xiaoyu. Pero hindi siya sumuko. Agad niyang ikinuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Matatag na tumingin siya sa harapan. Pakiusap, maniwala ka sa akin ngayon. Titiyakin kung makakaalis ka rito ng ligtas. Kagagawa lang ng panatang iyon ng goblin na kulang ang tenga. Nang biglang may nakakakilabot na tawa mula sa kanyang likuran. Kasunod nito, isang malaki at magaspang na kamay. Ang tahimik na lumitaw na parang anino. At eksaktong dumagan sa kanyang payat na ulo. Pero nang lumingon ng goblin na kulang ang tenga, kadiliman lang ang kanyang nakita sa harapan niya. Para bang gumuho ang buong mundo. Kasabay ng isang malakas na pagsabog. Ang sahig sa ilalim ng kanyang ulo ay mabilis na nagkabitak-bitak. Tinapakan ng goblin ang kanyang ulo. Nakatanggap ka lang ng kaunting tulong. Nagsimula ka ng magyabang. Napakarami mo talagang nabasang kwentong libro. Akala mo ba talaga ikaw ang bida sa mga kwentong libro na iyon? Madali lang tayong matatalo. Nagpumiglas ang goblin na may putol na tainga, sinusubukang iangat ang kanyang ulo. Ngunit ang lakas ni Goblin Lee ay parang bundok na hindi matitinag. Sa sandaling iyon, isang malaking kamao ang bumagsak na parang bulalakaw. At buong lakas na tumama sa likod ng goblin na may putol na tainga. Sa sumunod na segundo, bumulwak ang isang bibig ng sariwang dugo. Na nagpula sa damit ng goblin na may putol na tainga. Dumaing siya sa sakit, ngunit may kislap ng hindi pagsuko sa kanyang mga mata. Itinaas naman ni Goblin Lee ang kanyang dagwang kamao at ngumisi. Huwag kang malikot, bata. Ayokong patayin ka ng ganoon kadali, dahil hindi mo pa nakikita ang iyong alipin. Sa sandaling agawin namin siya mula sa iyo. Ha. Pagkatapos magsalita ni Goblin Lee, isang malakas na halakhakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Ang mga goblin na iyon ay tumatawang. Lumapit kina Xiaoyu at Verona na napapaligiran sa gitna. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, biglang naglabas ng nakakagulat na lakas ang goblin na may putol na tainga. Nagpumiglas siya ng husto, at nagawa niyang bahagyang iangat ang malaking kamay ni Goblin Lee. Bahagyang nagbago ang itsura ng mukha ni Goblin Lee, ngunit naging mas mabilis at malakas ang kanyang kilos. Tinapakan niya ang dibdib ng goblin na may putol na tainga, at pinahit ito ng buong lakas gamit ang dalawang kamay. Sa sumunod na sandali, umalingaw-ngaw sa kuweba ang tunog ng nabaling buto at isang nakakahilakbot na sigaw. Ngunit tila ninanamnam pa ito ni Goblin Lee. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa mga goblin na papalapit kay Verona. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko akalain, mayroon ka pa palang ganyang kapangyarihan. Kaya mo palang palakasin ang isang walang silbi. Para pansamantalang maabot niya ang normal na antas ng pakikipaglaban. Dahan-dahan siyang lumapit, habang may mapanlibak na ngiti sa kanyang mga labi. Tila tinutuya ang mukhang napakahinang mago na ito. Mahigpit namang hinawakan ni Verona ang kanyang salamangkang tungkod. At puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Alam niya ang sarili niyang kakayahan. Iyong mahikang kayang-kayang palakasin ang kapangyarihan ng iba. Pero hindi kayang palakasin ang sarili niya. Sa pagharap sa makapangyarihang si Goblin Lee, pakiramdam niya ay para siyang isang tupang walang kalaban-laban.
na anumang oras ay maaaring lapain ng mabangis na halimaw na ito. Sa sandaling iyon, isang goblin ang humakbang ng mabigat. Ang magaspang nitong mga kuko ay kumuskas sa pader ng kuweba. Gumagawa ng isang matinis na tunog. Bumilis ang tibok ng puso ni Vidona. Tila lalabas na ito sa kanyang dibdib. Sa sandaling malapit ng mahawakan ng goblin si Vidona, isang matalim na liwanag ng talam ang biglang sumulpot mula sa kadiliman. Ang liwanag ng talam na iyon ay parang kidlat. Agad na sinira ang katahimikan sa loob ng kuweba. Pagkatapos, sa noo ng goblin, lumitaw ang isang manipis na pulang linya. Ang pulang linya ay tuwid na gumapang pababa, tulad ng karit ng kamatayan. Kasabay ng isang malagapak na tunog. Nang makita ito, mas lalo pang tumawa ng malakas si Goblin Lee. Umungal siya sa walang taong pasilyo. Sa wakas, lumabas ka na rin. Alam kong nandito ka, lumabas ka dyan. Huwag mong isipin na dahil nagtatago ka ay hindi kita makikita. Ang boses ni Goblin Lee ay parang angle ng isang halimaw. Umalingaw-ngaw sa walang laman na pasilyo. Kumikinang sa kanyang mga mata ang isang malupit at nasa sabik na liwanag. Tila nakikita na niya ang biktimang kanyang hinahanap. Ngunit, habang nagyayabang siyang naghahandang magpatuloy sa pang-iinsulto, biglang natigil ang kanyang boses. Tila may isang hindi nakikitang kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay agad ding namutla. Ang dating kasabikan ay napalitan ng takot at desperasyon. Nakaramdam siya ng isang nagyayelong lamig na nagmumula sa kanyang likuran. Kasunod nito, isang matingkad na pulang linya. Ang tahimik na lumitaw sa kanyang leeg. At pagkatapos, isang mahinang kalabog. Dugo na parang bukal mula sa go. Lee, bumulwak mula sa kanyang leeg. At binahiran ng pula ang kanyang damit. Ang eksenang ito ay nagdulot ng katahimikan sa buong lugar. Tanging ang tunog ng tumutulong dugo ang umaalingaw-ngaw. Si Goblin Lee, hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan, ay hindi pa rin niya alam kung paano siya napatay. Ni hindi man lang niya nakita ang anino ng misteryosong pumatay sa kanya. At ganoon na lang siya namatay nang walang kaalam-alam dahil sa sarili niyang kayabangan. At ang ulo ni Goblin Lee ay gumulong sa paanan ng goblin na may putol na tenga. Kahit na ganoon, ang pares ng mga matang walang buhay ay diretso pa rin nakatitig sa kanya, na para bang isinasalaysay ang sarili nitong sama ng loob at kawalan ng pag-asa. Sinundan din niya ang tingin ni Goblin Lee, at nakita ang taong hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ang taong ito ay ikaw. Sa sandaling ito, nakasuot ka ng itim na balabal. May hawak na isang punyal na kumikinang sa malamig na liwanag, at tahimik na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Bagamat payat ang iyong pangangatawan, ngunit ang iyong mga mata ay malamig at malalim, na para bang kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao. Ang goblin na may putol na tenga, sa sandaling ito, ay sa wakas na unawaan ang kanyang magiging kapalaran. At sa sandaling ito rin siya palihim na nagpasya, na susunod at mag-aaral mula sa iyo. Ayaw na niyang maging ganito kaina. Habang ang iba pang mga goblin ay nagsisitingin sa paligid, ngunit wala silang makitang anino ng ibang goblin. Bigla na lang, may dalawa pang goblin na bumagsak. Ang isa sa kanila ay ang kanilang pinuno pa. Sa isang iglap, lahat ng goblin ay biglang nataranta. Lumabas ka, akala mo. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, bumagsak na siya at hindi na gumalaw. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw sa takot ang ibang mga goblin. Sa pagharap sa biglaang kaaway na ito, nakaramdam sila ng takot na hindi pa nila naranasan. Ang takot na ito ay hindi nagmula sa lakas ng kaaway, kundi dahil hindi nila talaga makita ang kaaway. Ngunit ramdam nila ang anino ng kamatayan na unti-unting lumalapit. Ang mga goblin ay sabay-sabay na lumingon, para subukang takasan ang nakakatakot na lugar na ito. Ngunit, ang hindi nila alam, ay napasok na sila sa isang sitwasyong walang kawala. Mula pa noong una silang tumapak sa lugar na ito, ang kanilang kapalaran ay nakatakda na. Sa sumunod na segundo, ang iyong anino ay mabilis na dumaan sa gitna ng mga goblin. Sa bawat pagdaan, ay may kasamang nakakakilabot na sigaw at pagbagsak ng isang goblin. Para kang karit ni kamatayan. Walang awang kumikitil sa buhay ng mga goblin. Natulala ang tatlong tao sa di kalayuan dahil sa nasaksihan nila. Maging si Chris na nagtatago sa isang sulok ay nabighani sa kanyang pinapanood. Ngunit lingid sa kaalaman ng tatlo, isang goblin ang nakamasid sa lahat ng nangyayari. Anong kahangahangang pamamaraan? Si Chris na nagtatago sa sulok ay natulala habang pinagmamasdan ang tagpo sa kanyang harapan. Hindi niya napigil ang mapalunok. Talagang ang isang dalubhasa, si Xiao Yu na nakadapa sa lupa, ay may kislap din ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Tulala siyang nakatitig sa aninong iyon, at nakaramdam ng damdaming hindi maipaliwanag. Hindi kaya, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kung gayon, itong mahiwagang tao sa aking harapan. Siya na kaya ang Diyos na nababanggit sa mga alamat, habang pinapanood ni Vidona ang tagpo sa kanyang harapan. Nakaramdam din siya ng hindi maipaliwanag na paghanga. Bagamat alam niyang malakas ka, ngunit hindi niya inasahan na ganito kakagaling. Kaya pala idinagalang ka ng mga goblin na ito. Sa isang iglap lang, nalinis mo na ang karamihan sa mga goblin. At nang akma mo nang tatapusin ang iilang natitirang goblin, isang napakaitim na martilyo ang biglang hamarang sa harapan nila, at sinangga ang iyong atake. Tama na, kasabay ng malakas na sigaw na iyon. Bahagyang yumanig ang martilyong bakal at tinansik ka palayo. Samantalang ikaw ay ilang beses na umikot sa himpapawid, para bawasan ang puwersa bago tuluyang lumapag ng maayos. Nagulat si Vidona sa nakita. Hindi rin kasi niya inasahan na ang goblin na may hawak ng martilyo ay ganito pala kakilakilabot.
Habang tinitingnan ng mga nakahandusay na goblin sa lupa, hindi niya maiwasang mag-alala para sa iyo. Dahil sa dami ng goblin na iyong pinatay, imposibleng palampasin na lang ito ng ganoon-ganoon. At ang goblin sa iyong harapan, na kayang salagin ang iyong atake ng ganoon kadali, ay tiyak na may mataas na posisyon sa kanilang lungga. Napalunok si Vidona nang maisip ito. Akmang lalapit na sana siya ngunit napahinto siya sa isang tingin mo lang. Huwag kang basta-bastang gagalaw. May bilin si inay para sa iyo. Kung hindi dahil kay nanay, wala kang pakialam sa mga ganitong bagay. Ang pinakamahalaga ay ayaw na ayaw mong may gumagalaw ng mga personal mong gamit. Kahit na ibinigay mo na ito sa iba, bakit hindi mo kayang tumupad sa usapan? Kaya mong mawala ito sa iyo. Pero hindi mo matatanggap na muli itong mawala. At nang marinig ang salitang nanay mula sa iyong bibig, si Verona ay saglit na natigilan sa kanyang kinatatayuan. Paging ang pagsagot ay pansamantala niyang nakalimutan. Ang nanay ni Lin Qingfeng. Posible kayang isa siyang goblin. Walang babaeng goblin. Kung ganoon, ang nanay na ito ay isang normal na babae. Pero bakit niya ako gustong iligtas? Anong nangyayari? Dahil kaya iniligtas ako ng kanyang anak? Kaya gusto niya akong makita. Habang iniisip ito, sinulyapan ka ni Verona. Bigla siyang nakaramdam ng pagkalito. Naging blanko ang kanyang isipan. Kung makakalabas siya ng ligtas dito, hindi iyon imposible. Habang tinitingnan ng pabago-bagong ekspresyon sa mukha ni Verona, bahagyang kumunat ang iyong noo. Hindi mo alam kung ano talaga ang iniisip ng babaeng nasa iyong harapan. Pero wala ka namang pakialam. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang may layo siya. Subalit, isinusumbong ka ng mga goblin na iyon. Ginoong Goblin Tai, siya po iyon. Iyong goblin na iyon. Wala naman po kaming ginagawang masama. Ginoong Goblin Tai, kailangan niyo po kaming panindigan. Nang marinig ito, nanatiling malamig ang ekspresyon ni Goblin Tai. Patapos niyang libutin ng tingin ang paligid. Sa huli ay sa iyo napunta ang kanyang paningin. Hindi malaman kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nang makitang hindi kumikilos si Goblin Tai, akmang magsasalita na sana ang goblin sa tabi niya nang bigla siyang pinigilan ito. Sigurado ba kayong wala kayong ginawa? Habang nakatingin sa malamig at mapanuring titig ni Goblin Tai, napaatras ng isang hakbang ang mga goblin. Ikinwento nila ang buong pangyayari. At sa huli, hindi nila nakalimutang idagdag. Ginoong Goblin Tai, model. Nandito rin kami para tulungan si Goblin Guo. Para ipaghiganti siya. May ebidensya ba kayo? Nang marinig ang sinabi ni Goblin Tai, natigilan ang mga goblin. Kailan pa nagkaroon ng ganoong bagay tulad ng ebidensya sa lahi nila? Kapag hindi ka nila gusto, susugurin ka lang nila. Ngunit napansin nila ang kay Goblin Tai. Nakakaiba ang tingin sa kanyang mga mata. Pero bago pa sila makaurong, lalong nanlamig ang mga mata ni Goblin Tai. Kaya wala kayong ebidensya, at basta na lang pumasok sa silid ng ating mahalagang bisita. Akmang magsasalita pa sana ang mga goblin. Ngunit sa sumunod na sandali, isang malaking martilyo ang bumagsak sa ulo ng isang goblin. Sa isang malakas na tunog ng pagkabiyak, ang ulo ng goblin ay sumabog na parang kamatis. Habang nakatingin sa walang ulong goblin sa harapan nila, nalilito ang ibang mga goblin. Hindi nila maintindihan si Goblin Tai, kung bakit tinutulungan niya ang mga dayuhang goblin. Subalit, sa sumunod na sandali, sunod-sunod na tunog ng nababasag na kamatis ang umalingaw-ngaw. Ang mga bungo ng mga goblin ay dinudurog ni Goblin Tai sa ilalim ng kanyang mabigat na martilyo. Ang nakakagulat na tanawin sa harapan niya ay biglang nagpabalik kay Vidona mula sa iyong mga sinabi. Pagkatapos ay natulala siya. Ano ba ang nangyayari dito? Bakit pumapatay ng kapwa goblin ang goblin na ito? Ngunit ang tanging isinagot sa kanya ay ang pagkainip ni Goblin Tai. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Umalis na kayo, ngunit habang paalis ka na, may bigla kang naalala. Lumingon ka kay Goblin Tai. Bakit mo ginagawa ang isang bagay na hindi mo gusto? Walang dahilan. At kung gusto ko man o hindi, wala kang pakialam doon. Medyo nadismaya ka sa kanyang sagot. Dahil ang goblin sa harap mo ay medyo kahawig ng isang taong kilala mo dati. Isang kasamahan sa pagsasanay, wika nga. Kaiba ang taong iyon. Hanggang sa siya ay, pinatay mo mismo nang hindi man lang sinasagot ang tanong mo. Ngumiti pa siya habang hinahaplos ang iyong mukha. Habang iniisip ito, napatingin ka sa sulok. Pagkatapos ay isinama mo si Vidona sa loob ng kwarto. Ang goblin na may putol na tainga na bumangon mula sa sahig. Sinulyapan ka pagpasok mo sa kwarto, at ibinaling ang tingin kay Goblin Tai. Akmang may sasabihin na sana siya, nang sawayin siya ni Goblin Tai. Sa huli, pumasok na rin siya sa kwarto habang inaalalayan ni Xiaoyu. Nang makitang nakaalis na ang lahat, napahawak si Goblin Tai sa kanyang tiyan at nagsimulang magsuka sa sahig. Talaga, kahit anong gawin, hindi pa rin siya masanay sa ganitong pakiramdam. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili lang siya sa tabi ng kanyang master para gumawa ng mga armas. Inakala niya na habang buhay ay hindi na niya kailangang masangkot sa ganitong bagay. Sa pag-iisip nito, pinunasan ni Goblin Tai ang gilid ng kanyang bibig. At isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sino nga ba ang mag-aakala? Sa mga sandaling iyon, isang nanunuyang tawa ng babae ang umalingaw-ngaw. Aba, wala ka nga talagang silbi. Hindi ko akalain na ang isang goblin na kilalang uhaw sa dugo at malupit ay magkakaroon pala ng ganitong kahinaan. Napatakip si Chris sa kanyang bibig para itago ang tawa, at kitang-kita ang panguuyam sa kanyang mga mata. Pinunasan muli ni Goblin Tai ang gilid ng kanyang bibig. Wala siyang balak na makipagtalo sa babaeng nasa harap niya.
Nandito ka pa rin. Hindi ka makaalis, no? Habang sinasabi ito, hindi napigilan ni Goblin Tai ang isang munting tawa. Hindi pa rin makalabas. Sa narinig na hindi makalabas, agad na sumiklab ang galit ni Chris. Sinong nagsabing hindi ako makalabas? Nagmura si Chris sa kanyang isipan. Paano nalaman ng Goblin na to? Huwag mong sabihing sikat na pala ako hanggang dito. Nang makitang naasar si Chris, isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Goblin Tai dahil nakuha niya ang gusto niya. Pagkatapos, tila may naalala siya at biglang nagseryoso ang kanyang mukha. Umaasa akong tutuperin ninyo ang usapan. Nang marinig ang sinabi ni Goblin Tai, isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Chris. Sinabi nilang oo. Tumango si Goblin Tai. Ipinadyak niya ang kanyang paa at sumigaw ng malakas. Tagalinis. Pagkasabi noon, isang kakaibang malaking bibig ang dahan-daang lumitaw mula sa lupa. At agad nitong sinakmal ang mga bangkay ng goblin. Linisin kasama ang dugo. Naiinggit siyang pinagmamasdan si Chris na may malaking bibig. Kung meron lang sana nito, mas magiging madali ang pagkuha ng mga gamit. Sa pag-iisip nito, napatingin na naman siya sa goblin na si Tai. Talagang napakadali nga naman. Bakit mo gustong makisalamuha sa mga tao? Sa narinig mula kay Chris, natigilan ang goblin na si Tai. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, masama niyang tinitigan si Chris. Wala kang pakialam dito. Samantala, sa loob ng kwarto mo, puno ng pag-asa si Vidorna na nakaupo sa kama habang nakatingin sa'yo. Ano kaya ang gustong sabihin sa akin ng nanay ni Lin Qingfeng? Huwag mong sabihing aalukin niya akong magpakasal. Pero isa siyang goblin. Maliban sa kulay berdeng balat niya at medyo maliit siya. Mukhang ayos naman siya. Saka, ilang beses na niya akong iniligtas. Sobrang lakas pa niya. Sa pag-iisip nito, palihim kang sinulyapan ni Vidorna. At namula na rin ang kanyang mukha. May sasabihin ba sa akin ang nanay mo? Nagtataka kang tinitingnan si Vidorna na pabago-bago ang ekspresyon. Pero hindi mo ito pinansin. Sinimulan mong sabihin ang mga sinabi ng nanay mo. Mayroong dalawang bagay. Kung gusto mong umalis, pwede kitang palayain. Pero sana ay tandaan ito ng pamilya ninyong Madris. Matapos mong ipaliwanag ng malinaw ang lahat, agad na sinuri ni Victoria ang kanyang itsura at pananamit. At natukoy kung saang pamilya nagmula si Vidorna. May mga katangian si Vidorna ng pamilyang Madris. Ang pamilyang Madris ay isa rin sa mga pamilya ng tao, na lubos na nagpapahalaga sa mga pangako. Nang marinig ang pangalan ng kanyang pamilya, agad na sumigla si Vidorna. Mukhang maraming alam ang nanay na tinutukoy mo. Pero ang mahalaga ay ang sinabi mo. Talaga bang makakaalis na ako? Makaalis dito? Oo, pero kailangan mo pang maghintay. Sa totoo lang, tama rin naman ang sinabi mo. Wala rito ang matandang iyon. Hindi ito magiging mahirap para sa'yo basta't makahanap ka ng tamang tiyempo. Ang kaisa-isang goblin dito na dapat mong katakutin ay ang Goblin Hammer, pero palagi siyang nasa ilalim ng lupa, kaya hindi niya sakop ang lugar na to. Isa pa, kahit na hindi mo siya matalo, hindi magiging problema ang pagtakas. Hindi tulad ng matandang yun. Hindi mo alam kung paano siya haharapin. Habang iniisip ito, hindi mo na malayang nagsalita ka na. May isa pa pala, sabi ng nanay ko, bago ka raw umalis, gusto mo ba siyang makita? Nang marinig na ang nanay mo pa mismo ang gustong makipagkita sa kanya. Tila natuliro ang isip ni Victoria. Kasabay nito, biglang may kumatok sa pinto. Nagmamadali siyang bumaba mula sa kama. Namumula ang mga tainga, lumapit siya para buksan ang pinto. Pero pagbukas ng pinto, si Chris ang naroon, nakangiting kumakawi sa iyo. Sinulyapan mo lang siya, saka kumuha ng isang papel mula sa iyong singsing at inihagis sa kanya. Pasikretong sumilip si Victoria. Isa pala itong mapa. Mapa kaya ito ng pugad? Kung ganoon nga, ano ba talaga ang relasyon ni Lin Qingfeng at ng babaeng to? Anong papel ang ginagampanan niya? Dahil dito, lalo kanyang hindi maintindihan. At matapos saluhin ang mapang inihagis mo, sunod-sunod na tumango si Chris. Ang galing, gamit ang perpektong mapang ito. Sa wakas, makakaalis na ako. Sa sobrang tuwa, akmang yayakapin ka ni Chris. Pero tinutukan mo siya ng patalim sa leeg. Sa takot, mabilis siyang nagtaas ng kamay para sumuko. Boss, wala akong ibang ibig sabihin. Masaya lang talaga ako. Wala ka palang ibang ibig sabihin, pero ganyan ka sa iba. Nang marinig ito, makahulugang tumitig si Chris sa inyong dalawa. Kung ganoon, hindi ko na kayo iistorbohin sa laban nyo. Sabi niya habang papaalis na sana. Huling may kumatok sa pinto. Nang marinig ang ingay, agad na nagtago si Chris. Napatulala na lang din si Vidorna dahil sa kanya. Paano ba naman, nakita mong biglang naglaho ang isang malaking tao sa harap mo? Kahit sino naman ay tiyak na mabibigla. Lumapit ka at binuksan ang pinto. Ang bumungad sa iyo ay isang batang babae na nakasuot ng bagong damit. Pahigpit siyang nakasunod sa tabi ng goblin na may putol na tainga. Paminsan-minsan ay pasulyap-sulyap siya sa iyo. Mababakas sa kanyang malinaw na mga mata ang bahid ng kuryosidad at paghanga. At tila may halong iba pang emosyon. Siyempre, napansin ng lahat ng naruroon ang kanyang maliliit na kilos. Napangisi rin si Chris na may halong panunukso. At pinagmasdan niya ng may interes ang batang babae. Tiningnan mo ang goblin na may putol na tainga. At ang goblin na may putol na tainga, sa unang segundo pa lang ng kanyang pagpasok, ay agad na nakita ang napakatingkad na pulang buhok. Sa isang iglap, na puno ng sari-saring iniisip ang kanyang isipan. Bakit kaya naririto sa pugad ng mga goblin ang isang tulad niya? Base sa mga naunang pagsalakay sa pugad ng mga goblin,
Nangangahulugan itong napansin na ng Adventurers Guild ang lugar na ito. Kung gayon, para wasakin ang pugad. Natural lang na magpapadala sila ng tauhan para makapasok dito at kumuha ng impormasyon. Hindi niya lang inaasahan na siya pa ang ipapadala ng guild. Ngunit biglang nagsalita si Chris. At binasag ang panandali ang katahimikan. Tiningnan niya ng may interes ang goblin na may putol na tainga at nagsalita. Nakikita mo ako. Nang marinig ito, biglang kinabahan ang goblin na may putol na tainga. Ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi magawang tumingin ng diretso sa mga mata ni Chris. Sa ganitong sitwasyon na hindi niya naiintindihan ang nangyayari, talagang hindi siya pwedeng umamin. Pero sa sandaling pagyuko niya, bigla siyang bumagsak sa pagkakaluhod sa harap mo. Pakiusap, maging master ko po kayo. Naguguluhan kang tumingin sa goblin na nasa harap mo. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng bigla ang pakiusap na ito. Ano ang isang master? Nang marinig ito, bahagyang natigilan ang goblin na may putol na tainga. Hindi niya inaasahan na iyan ang itatanong mo. Noong magpapaliwanag na sana siya, isang nakabibinging pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw. Ang dating payapang paligid ay sinira ng ingay na ito. Tila isang dagandong ng isang sinaunang dambuhala na nagising sa pagkakatulog, na yumanig sa bawat himaymay ng bawat nilalang. Sa mga sandaling ito, si Vidona ay mahigpit na nakasiksik sa pader. Ang kanyang mga kamay ay kumakapa sa magaspang na pader na bato, naghahanap ng masusuportahan. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Naramdaman ang pagyanig, lumitaw si Chris. Ang bilis naman, boss. Mauuna na ako, malapit nang sumalakay ang mga taga-Adventurers Guild. Boss, kung gusto mong magpatuloy sa pagtatago, kailangan mong mag-ingat. Sa pagkakataong ito, nagpadala sila ng maraming gold rank adventurers, ha? Pagkasabi niya yon, ang kanyang anyo ay naglaho sa hangin na parang multo. Ang mga natira, kasama si Vidona, ay lubos na naguluhan. Sabay-sabay nilang inisip kung ano ang ibig sabihin ng pagtatago. Isa ka ba talagang traidor sa mga goblin? O baka naman isang taong nagtatago dito? Samantala, ang goblin na may putol na tainga ay natuwa ng gusto. Doon pa man ay pakiramdam na niya na hindi ka isang ordinaryong goblin. Ngayon, mukhang tama nga ang hinala niya. Alam na niya, isang tulad mo na may ganito kagaling na kakayahan. Paanong magiging isang goblin? Tiningnan niya ang iyong kalmadong likuran. Isang paghanga ang umusbong sa kanyang puso. Ibinaling din niya ang tingin kay Vidona. Sa itsura ng babae, hindi siya mukhang pinipilit. Kung isa kang ang tunay na goblin, siguradong hindi mo matatanggihan ang tukso ng isang babae. At gagawin ang ganoong bagay. Pagkatapos ay kasusuklaman. Pero hindi mo ginawa ang ganoong bagay. Sa halip, pinrotektahan mo pa siya at ang babae. Nang akma na siyang may sasabihin, biglang sinipa at binuksan ang pinto. Nagmamadaling pumasok sina Goblin Changdong at Goblin Sia. Nang mapako ang tingin ni Goblin Changdong sa iyo, at kay Vidona, sa dalawang kakaibang anyo, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Ngunit agad din siyang tila may napagtanto. Bakit kayong lahat nandito? Hayaan na, naramdaman niyo rin siguro ang pagyanig sa labas, di ba? Nakasalakay na ang mga adventurer. At ayon sa balita mula sa harapan, sa pagkakataong ito, may kasama silang maraming mababangis na nilalang sa kanilang grupo. Kailangan na nating umalis ngayon din. Pupunta tayo sa kalaliman ng lupa. Basta't makarating tayo roon, wala nang magagawa sa atin ang mga adventurer na iyon. Ngunit katatapos pa lang niyang magsalita, napansin niyang hindi kayo kaagad kumilos. At ang mga mata ng iba ay nakatuon sa iyo. Tila ba sa sandaling iyon, ikaw na ang naging kanilang sandigan. Dahil dito, hindi na iwasan ni Goblin Changdong na makaramdam ng pagtataka. Tumingin siya sa dalawang babae, at tumingin din sa gobling walang tenga. Hindi niya rin maiwasang mag-alinlangan. Ngunit agad din niyang iwinaksi ang damdaming iyon at tumingin sa iyo. Goblin Chingfeng, may gusto ka bang sabihin? May bahid ng pag-asa sa kanyang boses. Umaasang maiintindihan mo ang sitwasyon. At hindi nagagawa ng anumang bagay na hindi nararapat. Samantala, ikaw ay bahagyang natigilan. Naramdaman mo ang mga tingin ng lahat sa paligid. At nagkaroon ka rin ng bahagyang pag-aalinlangan. Ngunit mabilis mong iwinaksi ang damdaming ito. At itinoon ang iyong atensyon sa kasalukuyang sitwasyon. Ang sitwasyon ngayon ay napakaangkop. Para umalis sa pugad kasama si Verona. Ngunit ayon kay Goblin Changdong, mukhang direktang sumusugod ang mga adventurer mula sa harapan. Kung lalabas kayo ngayon, tiyak na makakaharap ninyo ang pangunahing puwersa ng mga adventurer. At hindi ka naman mayabang para isipin na kaya mong makalusot sa kanila habang may pinoprotektahan. Lalo na't hindi mo alam kung gaano sila kalakas. Kaya't nagpasya kang sumama sa kanila. Nang marinig ang iyong sinabi, nakahinga ng maluwag si Goblin Changdong. Agad siyang tumalikod at nanguna sa paglakad, habang paminsan-minsay lumilingon sa iyo, sa dalawang babae, at sa goblin sa iyong likuran. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya at pagbuntong hininga. Sa mga oras na ito, sa madilim at malalim na lagusan sa ilalim ng lupa, umaalingaw ang mabibigat na yabag ni Goblin Changdong. Kasabay ng medyo kinakabahang paghinga ng mga goblin sa likuran niya. Mabilis na lumapit ang grupo sa pintuan na sumisimbolo sa pasukan ng armory ng mga goblin. Sa dilim sa tabi ng pinto, isang kulay pilak na anyo ang tahimik na nakatayo. Iyan si Goblin Yin. Mahigpit niyang hawak ang nakakatakot na malaking martelyong pilak. Tila handa siyang magpakawalan ng isang malakas na atake anumang oras. Tinitigan ni Goblin Changdong si Goblin Yin. Nakatayo sa may pintuan ng hindi kumikibo.
Agad siyang minadali. Yin, tinala na namin ang mga kasamahan ko. Bilisan mo at buksan ang pinto. Gayunpaman, si Goblin Yin ay parang isang estatwang bato na hindi gumagalaw. Nasaan ang malaking goblin? Kahit na mahinahon ang kanyang tono, ang kanyang mga tingin ay napakakakaiba. Nang tumitig ang kanyang mga mata sa iyo, ang iyong kaba ay biglang umusbong na parang alon. Dahil dito, wala kang magawa kundi tahimik na higpitan ng hawak sa iyong punyal. Napansin ni Goblin Shandong ang banayad na pagbabago sa tensyon. Kinamot ang kanyang ulo habang sinusubukang basagin ang tensyon. Yin, pumunta sa frontline ang malaking goblin. Alam mo naman, mula nang wasakin ng mga human adventurer ang kanyang pugad, lalo lang lumalim ang galit niya sa mga tao. Hindi pa natatapos magsalita nang biglang sumabat si Goblin Yin. Nakita ni Goblin Shandong na nakatayo lang doon si Goblin Yin at hindi gumagalaw. Inabot niya ang kamay para pindutin ang pindutan sa gilid upang buksan ang bakal na pinto. Sa sandaling malapit na niyang mahawakan ang pindutan, isang malakas na bugso ng hangin ang biglang dumating. Nakita si Goblin Yin na biglang kumilos. May hawak na siyang isang malaking martilyo na kumikinang na pilak. Iwinasiwas niya ang malaking martilyo nang walang pag-aalinlangan. Tila isang pilak na kidlat na humiwa sa kadiliman. Kasabay ng isang matinis na tunog na hamangin. Halos kasabay noon, ang pilak na martilyo ay buong lakas nang tumama sa braso ni Goblin Shandong. Namutla siya sa gulat at dali-daling binawi ang kanyang braso. Ngunit huli na ang lahat. Isang malutong na tunog, nadaplisan ng malakas na hangin mula sa pilak na martilyo ang braso ni Goblin Shandong. Isang matinding hapdi ang biglang kumalat sa kanyang buong katawan. Nagulat siya sa kanyang isipan. Muntik na, sabi niya sa sarili. Kung nahuli pa siya kahit isang hakbang, malamang ay nabali na ang kanyang braso dahil sa pilak na martilyong iyon. Sinundan ito ng isang nakabibinging dagandong. Ang pilak na maso ay buong lakas na hamampes sa lupa. Ang buong kuweba ay tila nayanig. Isang malaking butas ang lumitaw sa sahig. Tinitigan ni Goblin Shandong ang butas na iyon. Nagpupuyos sa galit ang kanyang puso. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Sa narinig, dahan-dahang itinaas ni Goblin Yin ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at matalim ang tingin. Anong ginagawa ko? Alam nyo ba, ang nasa ilalim ay ang dugot buhay nating mga goblin. Halos inialay natin ang buong buhay natin dito. Para sa atin, ang nasa ilalim ay isang banal na lugar. Kaya hindi ko papayagan na lapastanganin ninyong mga taksil ang aming banal na lugar. Sa sandaling iyon, tila huminto ang buong mundo. Ang dambuhalang maso, kasabay ng humahaginit na hangin. Taglay ang lahat ng galit at lakas ni Goblin Yin. Ay buong bagsik na inihampas papunta kay Goblin Shandong. Ngunit, si Goblin Shandong ay hindi basta-basta. Mabilis siyang kumilos, sumigaw, at umiwas. Pagkasabi niya pa lang yun, ikaw na unang nakaramdam ay nahila mo na si Vidorna para umiwas. Ang ibang mga goblin, dahil sa ginawa mo, ay nakapaghanda na rin. Agad silang umiwas, ngunit gaano man sila kabilis umiwas. Hindi nila tuluyang naiwasan ang nakakatakot na bugso ng hangin. Sumablay ang dambuhalang maso, ngunit ang taglay nitong nakakakilabot na lakas ay tumangay na parang isang buhawi. Tinangay nito ang mga bato. At sa huli, ang pilak na maso ay buong lakas na tumama sa pader na bato. Gumawa ito ng isa na namang nakabibinging dagandong. Ang buong kuweba ay walang tigil na nayanig dahil sa lakas ng pagtama. Nag-iwan ito ng isang butas na hindi matano ang lalim. Pinagmasdan ni Goblin Shandong ang tanawin sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pangingilabot. Galit niyang tinitigan si Goblin Yin at malakas na nagtanong. Ano ba talaga ang ginagawa mo? At sino ang mga taksil na sinasabi mo? Palamig na itinaas ni Goblin Yin ang kanyang ulo at tiningnan si Goblin Shandong. Kumikinang sa lamig ang kanyang mga mata. Ang lahat ng armas sa armory sa ibaba ay naglahong parang bula. At saka sinamantala ng mga human adventurer ang pagkakataon para salakayin ang ating pugad. Sinasabi mo bang nagkataon lang ang lahat ng ito? Pagkasabi nito, si Goblin Elder Dong ay nagpakita ng di makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ano? Sinasabi mong nawawala lahat ng armas sa armory? Ang galing mo talagang magpanggap, ano? Bukod sa inyo, wala nang ibang dayuhang goblin ang nakapasok. Sa pagkakataong ito, hindi na ako papalpak. Hindi niya sila binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Dahan-daang itinaas ni Goblin Silver ang hawak niyang silver na martilyo. Tila ba nanigas ang hangin dahil sa mabigat na presensyang ito? Isang nakakasilaw na liwanag ng apoy ang biglang sumiklab mula sa likuran ni Goblin Silver. Tila isang nagwawalang dragon na apoy sa gitna ng kadiliman. Kasunod nito, umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging pagsabog. Tila yumanig ang buong kuweba sa sandaling iyon. Malakas na yumanig ang lupa dahil sa lakas ng pagsabog. At ang sentro ng pagsabog ay mismong ang sedan chair sa likuran ni Goblin Silver. Hindi maaari, ang boses ni Goblin Silver. Sa gitna ng pagsabog, ay naging napakahina at desperado. Nanginginig siyang lumingon. Nakita na lamang niya ang sedan chair sa kanyang likuran na nilalamon na ng naglalagablab na apoy. Sa sandaling iyon, isang mayabang na halakhak ang umalingaw-ngaw sa kuweba. Hahaha, dito na nga, kasabay ng paghupon ng tawang iyon. 12 ng mga anyo ang dahan-daang lumabas mula sa kadiliman. Nakasuot sila ng mga damit na may iba't ibang kulay. Ngunit lahat sila ay naglalabas ng malakas na aura. Nang makita ito ni Goblin Elder Dong, labis siyang natakot. Hindi niya inaasahan na ang mga
Adventurer na ito ay darating ng napakabilis. Sa kritikal na sandaling ito, mabilis kang nagpasya. Walang pag-aalinlangan mong ipinasan si Verona at sumugod patungo sa labasan. Nang makita ito ng grupo ng mga adventurer, napasigaw din sila sa gulat. Hindi nila inaasahan na pagkarating nila rito, ay makakatagpo sila ng isang goblin na sinusubukang tumakas. Ito ay isang malaking insulto sa kanila bilang silver adventurers. Mga silver adventurer kaya kaming lahat. Kung hahayaan ka naming makatakas, isang goblin lang. Kung pupunta ako roon, hindi ba't pagtatawanan lang ako ng lahat? Ako na ang bahala. Pagkasabi noon, isang lalaking matipuno ang lumitaw. May mapanghamak ng ngiti sa kanyang mukha. Malaki ang hakbang niya pasulong para harangin ka. Gayunpaman, sa harap ng malaking tao, hindi mo man lang siya tinapunan ng tingin. Nakita na lang na ang anino sa ilalim mo ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Gumagalaw ito kasabay ng iyong mga kilos. Sa sumunod na sandali, isang madilim na anino ang tumalsik na parang isang matalim na espada. Diretsyong sumugod patungo sa matipunong lalaki. Hindi lubos na inasahan ng malaking tao na ang goblin sa kanyang harapan ay may angking kakaibang kakayahan sa anino. Ngunit bilang isang bihasang adventurer, mabilis niyang pinakalma ang kanyang sarili. Hinugot niya ang malaking espada sa kanyang baywang at buong lakas na itinarak sa anino. Sa sumunod na segundo, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang madilim na anino ay nahati sa dalawa. Pagkatapos ay naglaho sa hangin na parang usok, at sumanib sa anino ng lalaki. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap lang. Sa harap ng pag-atake ng maraming adventurer, hindi mo binalak na labanan sila ng harapan. Sa halip, ginamit mo ang maikling sandali ng kanilang pag-aalinlangan, upang mabilis na ayusin ang iyong posisyon at maglaho sa kanilang paningin. Nang makita ng malaking tao na daladala mo, ang isang babae habang naglalaho ka sa kanyang harapan. Agad siyang nagalit ng husto. Inakala niya na sa pamamagitan ng kanyang lakas, madali niyang matatalo itong mukhang ordinaryong goblin. Ngunit hindi niya inasahan na mapapahiya siya. Habang pinapanood ng mga adventurer sa paligid ang galit na itsura ng malaking tao, nagsimula silang lahat na tumawa ng malakas. Ha ha ha, hoy, malaking tao, ang hina mo naman. Nang marinig ang tawanan ng lahat, lalo pang nagalit ang malaking tao. Dala ang kanyang malaking espada, agad siyang humabol. Walang goblin ang makakatakas sa akin. Habang pinapanood ang galit na itsura ng malaking tao, patuloy pa rin sa pagtawa ang lahat. Alam nila na kahit may kaunti kang galing, imposibleng maging kalaban ka ng malaking tao. Dahil isa rin sa mga silver rank adventurer ang malaking tao. Hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. Pero wala na rin silang balak na habulin pa sila. Tutal, hindi ba't marami pa naman sa harap nila na mga goblin na mukhang interesante. Nakikita na nasa bingit na sila ng panganib. Isang matigas na desisyon ang kumislap sa mga mata ng goblin na si Changdong. Maghiwa-hiwalay tayo. Ang mga goblin sa paligid ay matagal nang nakahanda. Pagkarinig sa mga salitang iyon, para silang mga butil ng buhangin na tinangay ng malakas na hangin, handang magsipang takbuhan anumang oras. Sa kanila, ang anino ng Goblin Hero ang pinakamabilis. Halos kasabay ng pagbagsak ng utos ni Changdong. Siya ay parang isang palaso na pinakawalan mula sa busog. Mabilis na tumakbo patungo sa isang paunang natukoy na direksyon. Ngunit sa daan pabalik sa kuweba ng mga goblin, nakasalubong sila ng isang grupo ng mga adventurer. Subalit, ang mga adventurer ay ngumisi lamang ng may panunuya, na parang mga gutom na lobo na sumugod sa kanila. Huhulihin namin kayong lahat, noong malapit na nilang mahawakan ang damit ng mga goblin. Isang malaking itim na anino ang biglang lumitaw mula sa lupa, at hamarang sa pagitan nila at ng mga goblin. Iyon ay isang dambuhalang martilyo na gawa sa purong mahika. Naglalabas ng nakakapangilabot na enerhiya, na tila kayang yanijin ang buong kalupaan. Ang mga adventurer ay napilitang umatras dahil sa dambuhalang martilyo. Gulat na nakatingin na lamang sila sa goblin na si Yin. Dahan-dahan namang itinaas ni Goblin Yin ang kanyang ulo. Kung gusto niyong makadaan, kailangan niyo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko. Sa narinig, isa sa mga adventurer ang unang namutya. Ano bang kahambugan ang pinagsasabi ng goblin na to? Ngunit hindi natinag si Goblin Yin sa kanilang pangungutya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa determinasyon, na para bang gagawin niyang lakas ang lahat ng kanyang galit. Mga barbaro kayong walang alam sa teknolohiya. Alam niyo ba kung ano ang winasak niyo kanina? Iyon ang 12 taon naming pinaghirapan. Iyon ang tahanang binuo namin gamit ang aming dugo at pawis. Kayong mga handal na tao, ipagsisisi ko sa inyo ang pagtapak ninyo rito. Kasabay ng kanyang galit na sigaw, isang nakakatakot na mahika ang nagsimulang umapaw mula sa kanyang katawan. Ang mahikang ito ay parang isang bagyo na lumamon sa buong larangan ng digmaan, na nagpa-atras sa lahat ng adventurer sa paligid. Pinagmasdan ng mga adventurer ang eksenang nasa kanilang harapan. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Alam nilang itong si Silver Goblin ay hindi isang ordinaryong goblin, kundi isang goblin na nagising na ang kapangyarihan. Sa isang saglit, nagsimula silang pagsisihan ng kanilang pagmamaliit at kayabangan kanina. Pero huli na ang lahat ngayon. Palakas ng palakas ang galit na sigaw ni Silver Goblin, at lalo ring lumalakas ang kanyang mahika. Bigla niyang iminasiwas ang dambuhalang martilyo sa kanyang kamay at sumugod sa mga adventurer. Sa kanyang pangunguna, ang mga natitirang goblin ay sunod-sunod ding nagsimulang gumanti. Sa isang iglap, naging magulo ang buong larangan ng digmaan. Samantala, sa kabilang banda,
Ang pinuno ng grupo ng mga adventurer na si Lod, ay iwinawas-iwas ang kanyang mahabang espada. Habang tumatawa ng malakas, itinuro niya ang mga goblin na tumatakas kung saan-saan. Hahaha, ako na ang bahala rito. Maghanap kayo ng kanya-kanya ninyong target. Pagkasabi nito, ang adventurer na si Liming, ay kumislap ng matalim ang mga mata. Tinoon niya ang kanyang tingin sa goblin na medyo payat at maliit, habang si Wanggang naman ay may hawak na palakol. Diretsong sumugod sa pinakamalaking goblin. Si Lisa, na parang isang kidlat, ay sumugod papunta sa piging na goblin. Hoy, goblin na demonito. Ibaba mo ang babaeng yan. Kung hindi, ipapatikim ko sa iyo ang isang bagay na mas malala pa sa kamatayan. Nagulat ang piging na goblin sa sigaw. Halos sa isang iglap ay pinasan niya si Xiao Yu at tumakbo ng mabilis. Siya ang pangalawa sa 3 goblin na kumilos. Pero dahil payat at maliit ang kanyang katawan, at pasan pa niya si Xiao Yu, halatang mas mabagal siya tumakbo kaysa sa 2 pang goblin. Pero napakabilis kumilos ni Lisa. Ang kanyang anyo ay humahagibis sa pasilyo, na para bang isang pilak na aipo-aipo. Mabilis niyang nalapitan ng piging na goblin. Kasabay nito, hindi siya nagatubiling bunutin ng manipis na espada mula sa kanyang baywang. At itinutok ito diretso sa lalamunan ng piging na goblin. Naramdaman ng piging na goblin ang matalim na enerhiya ng espada. Agad na namutla ang kanyang mukha, napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Ganito na lang ba ang katapusan ko? Siguro ayos na rin na mamatay ng ganito. Mga tao sila, kung ipapaubaya ko sa kanila si Xiao Yu, makakampante na ako. Ito ba ay instinct para mailigtas ang sarili? O dahil sa pag-aalala para kay Xiao Yu? Itinulak ng goblin na may putol na tenga si Xiao Yu palapit sa kanila. Iniharang ito sa pagitan niya at ng adventurer. Nagulat si Lise sa kanyang nakita. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang espada at niyakap si Xiao Yu. Hindi niya inasahan na gagawing panangga ng goblin ang bata. Sinamantala naman ng goblin na may putol na tenga ang pagkakataon. Muli itong tumalikod at humagibis ng takbo. Habang pinagmamasdan ang papalayong likod ng goblin, napakuyom ng kamao si Lise sa galit. Saka siya lumingon kay Xiao Yu at nag-aalalang nagtanong. Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Tulala lang na nakatingin si Xiao Yu kay Lisa. Paulit-ulit na sinasabi ang parehong mga salita. Wala po, sa totoo lang, hindi naman siya nagkakamali. Dahil hindi niya naman alam kung ano ang iniisip ng goblin na may putol na tenga. Kung ano talaga ang nasa isip nito. Ang alam niya lang ay muli siyang inabandona. Habang nakatingin sa direksyon kung saan umalis ang goblin na may putol na tenga. Isang kakaibang damdamin ng bumalot sa kanyang puso. Akmang magsasalita na sana si Lisa ng mga salitang pampalubag loob. Pero naunahan siya ni Xiao Yu. Wala po, paano naman magkakaproblema si Xiao Yu? Sabi niya habang itinataas ang kanyang ulo. At binigyan ng adventurer ng isang inosente at kaibig-ibig na ngiti. Ngunit ang inosente at kaibig-ibig ng ngiting iyon, ang siyang nagpatayo ng mga balahibo ni Lisa. At nakaramdam siya ng kaba sa kanyang puso. Alam ng lahat, na ang mga taong naliligtas mula sa pugad ng mga goblin, babae man o lalaki, ay maaaring masiraan ng isip, o di kaya'y maging tulala at wala sa sarili. Pero ang maliit na batang ito sa kanyang harapan, ay umaakto ng napaka-normal, kaya naman hindi maiwasang isipin na ito ay kakatwa. Ngunit tiningnan ni Lisa si Xiao Yu. Ang babaeng nasa harap niya ay higit na mas matatag kaysa sa kanya. Siguradong walang magiging problema. Sa isang iglap, hindi niya maiwasang maalala ang unang pagkakataon na nakaharap siya sa isang goblin. Sa pag-iisip nito, dahan-daang yumuko si Lisa. Ngumiti siya ng magiliw kay Xiao Yu. Gusto mo bang isama ka ni ate para makaalis dito? Sige po, ate. Kahit na ang boses niya ay parang himig ng langit, ang kanyang tingin ay nakatutok pa rin sa direksyon kung saan ka umalis. Napansin ni Lisa ang kakaiba kay Xiao Yu. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan ni Xiao Yu. Ngunit puro kadiliman lang ang kanyang nakita. Kahit nakasalukuyang sinasalakay nila ang lugar na ito. At karamihan sa mga goblin ay nalipol na. Mas mabuting lumabas muna para makasiguro. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi pa siya sapat sa pagpatay. Samantala, isang matipunong lalaki ang may hawak na mahabang sibat. At galit na sumusugod patungo sa isang maliit na figura. Tarantado kang goblin, huminto ka dyan. Ang boses ng lalaki ay dumagundong na parang kulog. Nayumanig sa hangin sa paligid. Hinawi ng kanyang sibat ang dilim ng gabi. At direktang sumaksak sa dibdib ng goblin hero. Ngunit bahagyang inilingon lang ng goblin hero ang kanyang ulo. At isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Na tila kinukutsa ang kamangmangan ng lalaki. Nang makita ng lalaki kung gaano kakalma ang goblin hero, hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Ngunit sa harap ng tila mahinang goblin na ito, hindi niya ito binigyan ng pansin. Sa pag-aakalang nagpapanggap lang ito, sa sandaling malapit nang bumaon ang sibat sa katawan ng goblin hero. Isang di inaasahang bagay ang nangyari. Nakita na lang na bahagyang bumuka ang bibig ng goblin hero. Pagsabog, kasabay ng pagbitaw niya sa salitang iyon. Isang malakas na pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw. Ang kisame ay agad ding nabiyak. Kasunod nito, ilang maitim na anino ang bumagsak mula sa itaas. Nalumitaw na parang multo sa pagitan ng sibat at ng goblin hero. Nang hamupa ang usok at alikabok, saka palang naaninag ng lalaki ang ilang figura. Ang anino pala ay isang taong nakasuot ng itim na balabal. Gutay-gutay ang kanilang mga kasuotan. Mayroon silang kakaibang ngiti sa kanilang mga mukha. Sa kanilang maitim na balabal ay may mga nakaukit na pinto.
Agad na tumagos ang sibat sa katawan ng isa sa mga taong nakaitim na balabal. Ngunit, tila hindi nakaramdam ng sakit ang taong iyon. Sa halip ay humalakhak pa siya ng malakas. Ang tawa niya ay matinis at nakakabingi. Umalingaw ito sa makipot na pasilyo. Akmang huhugutan na ng lalaki ang sibat. Ngunit mas lalo pang lumakas ang tawa ng taong nakaitim na balabal. Hihihi, ang galing. Ang portal na ito ay isang regalong espesyal naming inihanda para sa iyo. Damhin mo ang kapangyarihan mula sa ibang mundo. Pagkatapos niyang magsalita, ipinatong niya pa ang kanyang kamay sa sibat at hinaplos-haplos ito. Tila ninanamnam niya ang kasiyahang dulot ng sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng isang ngiti ng kasiyahan. Para bang ang dugong bumubulwak, ay parte lang ng kanyang palabas. Dahil sa kanyang ginawa, nakaramdam ng matinding kilabot ang lalaki. At hindi pa nakakakita ang lalaki ng isang kalaban na ganito kakaiba at kalupit. Kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita. Kayo ang Gate of Truth. Habang nagsasalita, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa sibat at buong lakas na itinulak. Sa isang iglap, taglay ang lakas ng kulog at kidlat. Agad na bumutis ng malaki sa katawan ng taong nakaitim na balabal. Ngunit ang nakakagulat, tila walang pakialam dito ang taong nakaitim na balabal. Mula sa sugat ay biglang sumiklab ang isang bowl ang apoy na pula. Nagliliyab ito na parang apoy mula sa impyerno. At sinimulang sunugin ng walang awa ang kanyang katawan. Kilala mo pala kami. Kung ganun, gusto mo bang sumali sa amin? Maging disipulo ng Gate of Truth. Sumigaw sa galit ang lalaki at muling iwinasiwas ang kanyang sibat. Diretsyong sinaksak ang puso ng taong nakaitim na balabal. Sinong gustong sumali sa inyong mga baliw? Noong sandaling malapit nang tumagos ang sibat sa katawan ng taong nakaitim na balabal. Biglang lumabas mula sa kanyang puso ang apoy na matingkad na pula. Agad nitong tinunaw ang sibat. Ang kanyang mukha, sa ilalim din ng apoy, ay lalo pang naging mas nakakatakot at mabangis. Halika, yakapin mo ang Gate of Truth. Pagkasabi niya noon, bigla siyang naganyong. Isang dambuhalang taong apoy at sinugod ang lalaki. Puno ng takot na sinubukang tumakas ng lalaki. Pero mahigpit siyang hinawakan ng taong nakaitim na balabal. Kasunod nito, kumalat ang apoy sa buong katawan ng lalaki. At nilamon siya sa walang katapusang pagdurusa. Mga leche kayong pagano. Huwag ninyong isipin na makakalabas kayo rito. Hindi kayo palalagpasin ng mga gold rank adventurer. Hihihi, silang lahat ay babalik sa yakap ng katotohanan. Lahat ng tao rito, lahat ng nilalang na buhay. Kahit na ang mga goblin ay walang ligtas. Sabay-sabay tayong bumalik sa yakap ng katotohanan. Yakapin ang katotohanan. Pagkasabi noon, mas nakakakilabot na apoy ang sumiklab mula sa katawan ng taong nakaitim na balabal. Nagpumiglas at sumigaw ang lalaki. Ngunit wala itong silbi. Ang tanging nagawa niya ay ilabas ang lahat ng tubig mula sa kanyang singsing. At desperadong ibinuhos ito sa kanyang katawan. Pero ang apoy ay tila may sariling buhay. Na walang habas na nilalamon ng lahat. Kahit ang tubig ay hindi ito kayang apulahin. Hanggang sa sabay silang naging isang tumpok ng abo. Ang iba pang mga nakaitim na balabal ay walang tigil sa pagtawa nang makita ito. Hindi nagpakita ng kahit kititing na lungkot para sa kanilang kasamahan. Samantala, ang babaeng pinuno na nakaitim na balabal ay malamig na. Sumulyap sa abo ng lalaki. Tara na, marami pa tayong gagawin. Bukod sa mga suwail na bagay sa ilalim ng lupa, marami ring kailangang hulihin sa pagkakataong ito. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Kasunod ng kanyang utos, sumunod din ang iba pang mga nakaitim na balabal sa likuran niya. At naglaho sa kalaliman ng gabi. Tanging ang tumpok ng abong hindi pa tuluyang naglalaho ang naiwan. Na marahang umiindayog sa hangin. Kasabay nito, sa kaibuturan ng pugad ng mga goblin, isang brusko at galit na lalaki, ang mahigpit na nakahawak sa isang mahabang espadang puno ng mantsa ng dugo. Walang awa niyang pinapatay ang mga goblin na humaharang sa kanyang daan. Sa sandaling ito, kumikislap sa kanyang mga mata ang determinasyon at kabaliwan, model. Mamatay na kayong lahat ng mga duwende. Ha, mukhang malapit nang maabyutan ng halimaw. Nag-aalalang nagtanong si Vidona. Pwede mo na akong ibaba. Nang marinig ang sinabi niya, hindi ka nag-atubiling bitawan siya. Dahil dito, biglang nawalan ng suporta si Vidona. Napaupo siya sa lupa. Aray, ang sakit. Tumingala siya para humingi sa iyo ng paliwanag. Pero nang tumingala siya, wala ka na palang bakas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa kuweba. Para bang tumigil pati ang hangin. Lumingon-lingon si Vidona pero wala siyang maramdamang kahit anong presensya. Sa isang iglap, inakala niyang inabandona na siya. Nang pumasok ang isiping iyon sa kanya, nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya. Dati pa man ay gustong-gusto na niyang umalis sa nakakatakot na lugar na ito. Pero ngayong malapit na siyang makaalis, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na lungkot at kaba. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kaya napaupo na lang siya sa lupa at umiyak nang walang magawa. Sa mga sandaling iyon, bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos. Kasabay nito, dumating na rin ang halimaw na humahabol sa iyo. Ngunit natuklasan niyang nawawala na ang kakaibang duwende. Isang babae na lang ang natira. Pero nang mapatingin siya kay Vidona, ang galit sa kanyang mga mata ay agad napalitan ng pagnanasa. Dahil sa magandang hubog ng katawan at napakagandang mukha ni Vidona, mas lalo itong naging kaakit-akit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang makita ito, hindi napigilan ng halimaw na mapalunok ng laway. Isang hindi maipaliwanag na pagnanasa ang umusbong sa kanyang puso. Agad siyang lumapit kay Vidona.
Nang maramdaman ang masamang intensyon ng halimaw, kinabahan si Vidona. Napaurong siya para subukang lumayo rito. Ikaw, anong gusto mong gawin? Anong gagawin? Syempre, yung ano, sabi niya sabay abot ng magaspang niyang kamay para hawakan si Vidona. Dahil sa takot ay nagsimulang magpumiglas si Vidona. Sinusubukang iwasan ang mga kamay ng halimaw. Pero ang kanyang lakas ay walang-wala kumpara sa halimaw. At lalo lang nitong pinukaw ang pagnanasa ng halimaw. Habang pinupunit niya ang damit ni Vidona, isang malamig na liwanag ang biglang kumislap. Sinundan ito ng isang nakakakilabot na sigaw. Ikaw pala iyon, na kanina papalihim na nagmamasid. Tinagpa mo ang leeg ng halimaw. Ang pugot na katawan ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Ngunit malamig mo lang na tinignan ng katawan sa sahig. At saka humarap sa lupaypay na si Vidona sa sahig. Aalis na. Sa narinig, natuwa si Vidona. Tila walang kamalay-malay na damamba sa iyo. Ngunit mabilis mo itong naiwasan. Dahil dito, napasubsob siya sa sahig na nakatuwad. Sa harap ng ganitong kagandang tanawin, wala kang kahit kititing na paghanga para rito. Sa halip, muli mong tinanong si Vidona. Aalis o hindi? Pagkasabi niyon, agad na tumayo si Vidona mula sa sahig. Ang kamay na sanang hahawak sa iyo, ay napahinto nang makita ang malamig mong tingin. Nang malapit na kayo sa labasan, may napansin ka. Bigla mong hinayla si Vidona para huminto. Halos kasabay nito, nagkasalubong ang dalawang grupo sa sangandaan sa ikalawang palapag. Umatras ka ng isang hakbang, at kinakabahang tumingin sa mga taong nakaitim na balabal. At sa mga adventurer na tao, naging tahimik ang paligid ng ilang sandali, hanggang sa binasag ito ng babaeng adventurer mula sa kabilang grupo. Kayo ang mga kultista mula sa tarangkahan ng katotohanan. Nang makilala ang mga erehe, agad na naging alerto ang grupo ni Amy. Halos lahat ng atensyon nila ay napunta sa mga erehe. Para sa kanila, mas malaking banta ang mga kultistang ito kumpara sa iyo. Dahil ang isang goblin ay kahit kailan pwedeng patayin. Pero hindi ganoon kadaling makahanap ng mga kultista. Lalo na't isang pari si Amy. Kaya naman sukdulan ang galit niya sa mga ereheng ito. Tanging si Maurice lang ang nakatulalang nakatitig sa iyo. Sa sandaling iyon, nagsalita ang babaeng nakaitim na balabal sa grupo nila Amy. Tumabi kayo. Paano kung hindi kami tumabi? Kung hindi kayo papayag, pababalaykan ko kayong lahat sa kandanggan ng katotohanan. Nang marinig ito, isang mahinang banal na liwanag ang lumitaw sa katawan ni Amy at itinaas niya ang kanyang kamao. Ganoon ba? Hayaan ninyong ihatid ko kayo para makita ang tinatawag ninyong katotohanan. Nang makitang mag-aaway na sila, tumalim ang iyong tingin sa sandali ng kanilang sagupaan. Sinamantala mo ang pagkakataon. Bigla mong binuhat si Vayona at sumugod sa pagitan nila. Sa sandaling kumilos ka, ibinagsak sa iyo ni Morris ang atake na matagal na niyang inihahanda. Si Dita, na matagal nang napansin ang kakaiba kay Morris, ay nakitang si Morris, para lamang pumatay ng isang duwende, ay nagtangka pang isama sa pagpatay ang isang inosenteng dalaga. Habang nabibigla, hindi niya mapigil ang sumigaw. Morris, kahit na may matinding galit si Morris sa mga duwende, pinapanatili pa rin niya ang pinakapangunahing prinsipyo ng pagiging isang tao. Hindi siya papatay ng ibang tao para lang makapatay ng duwende. Pero ngayon, para lang patayin ka, ay hindi siya nag-atubiling patayin ng isang dalaga. Nais siyang pigilan ni Dita. Dahil hindi rin niya alam kung bakit gagawin niya ni Morris. Pero alam niya, na kung gagawin ito ni Morris, tiyak na magsisisi siya. Kaya hindi siya maaaring hayaan ni Dita na gawin iyon. Ngunit huli na ang lahat para pigilan siya. Habang humahawi sa hangin ang liwanag ng kulay pilak na espada, nakahanda ng pakawalan ang basbas sa mga kamay ni Vayona. Pagkatapos ng insidente sa walang ingat na lalaki, hindi na siya gaanong nagtitiwala sa mga adventurer dito. Sa kasamaang palad, nang akma na siyang magsalita para magbigay babala. Binuhat mo siya at inihagis pasulong. At habang nasa ere, ipinatama niya sa iyo ang liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman mong gamaan ng husto ang iyong katawan. At lumakas ka pa ng malaki. Pero bago mo pa ito maramdamang mabuti, ang paparating na atake ay dumiretso sa iyo. Nang malapit nang tumama sa iyo ang atake, mabilis na naging itim na itim ang iyong katawan. Dahilan para dumulas lang ang espada sa iyong katawan. Nang makita ito, mabilis na tumugon si Morris. Agad siyang naghagis ng isang transparent na globo. Kasunod nito ang isang nakakasilaw na liwanag. Direkta kang pinilit na lumabas mula sa mga anino. Sa sumunod na segundo, isang malaking espada ang inihagis mula sa iyong kamay. Papunta kay Morris, pero ngumisi lang siya ng malamig. Itinagilid niya ang kanyang ulo para hayaang dumaan ang espada sa gilid ng kanyang mukha. Pero sa sandaling dumaan ito, bigla siyang nakaamoy ng pulbura. Nang tingnang mabuti, ang likod ng espada ay may nakatali palang dinamita. Bago pa man siya makakilos, ang usok at alikabok mula sa pagsabog ay agad na bumalat kay Morris. Pero nang akma na niyang iwinasiwas ang kanyang espada para hoiin ang usok, isang kislap ng talam ang biglang dumaan. Nang tingnang mabuti, isa pala itong napakaitim na anino. Habang tinitingnan ng espada sa kamay ng anino, agad niyang naunawaan ang lahat. Sa pamamagitan ng globo ng liwanag na inihagis mo, ipinagsama mo ang sarili mong anino sa anino ng espada. At sa pamamagitan ng paghagis nito ay patago siyang inatake. At nagtali ka pa ng bomba sa espada para lumikha ng alikabok at usok para takpan ang kanyang paningin. Para bigyan ng anino ng pagkakataong pumatay ng pataksil. Talagang sunod-sunod ang mga plano. Dahil dito, lalong tumibay ang kanyang desisyon na patayin ka. Kahit na ano pa ang maging kapalit.
Sa pagharap sa aninong muling sumugod, isang hiwa lang niya at nahati niya ito sa dalawa. At ginamit mo ang pagkakataong ito para makaalis sa lugar na iyon. Nang mawala ang iyong bakas, biglang napagtanto ni Morris, na marahil sa simula pa lang, ang pakay mo lang talaga ay magkaroon ng oras. Pero sa kanyang isipan, sa sandaling ito, walang tigil niyang naririnig ang tinig ng mundo. Natuklasan mo ang bakas ng hinirang ng Goblin King. Ginamit mo ang iyong eksklusibong skill, ang Goblin Assassin, para mahanap ang bakas ng hinirang ng Goblin King. Ang marka ng lokasyon ay lumitaw na sa iyong isipan. Paalala, kapag lumampas ng 10 kilometro, mawawala ang lokasyon. Hinding-hindi kita hahayaang makatakas. Samantala, sinamantala ni Dita ang pagkakataon para hawakan si Morris. Nang mapansin na may kakaiba kay Morris, nag-aalala siyang nagsalita. Morris, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ang kalaban natin ngayon ay ang Gate of Truth. At ano ba talaga ang binabalak mong gawin kanina? Hindi ako makapaniwala, pero mabilis na kumawala si Morris sa pagkakahawak ni Dita. Dahil sa ngayon, ikaw lang ang tanging nakikita niya. Ang gusto niya lang ay patayin ka. Kahit kaninong buhay pa man ang maging kapalit nito. Kahit pa ang sarili niyang buhay, wala siyang pakialam. Pagkatapos ay hinabol niya ito nang hindi man lang lumingon. Ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Dita. Nang makita ito, lalo pang humalakhak ang cultist. Hey, pinagtaksilan na kayo ng inyong kapitan. Hindi pa ba kayo sasali sa Gate of Truth? Nang marinig iyon, sinuntok ni Amy ang nagsasalita. Nadisipulo ng Truth at ibinaon ito sa lupa. Anong pinagsasasabi mo? Para harapin kayong mga basura ng sangkatauhan. Sapat na kami, Dita. Magtiwala ka kay Morris. Siya ang kapitan natin. Lumingon si Fiona at tumingin sa natigil ang si Dita. At hindi na malayang tumango na lang si Dita. Dahil ito rin ang unang pagkakataon na makita niyang ganoon ang ekspresyon ni Morris. Hindi pa ba sumisibol? Anong sinasabi mo? Pero wala na rin namang pinagkaiba. Sa susunod na taon, sa araw na tulad nito, anibersaryo na ng kamatayan ninyo. Hindi pa huli ang lahat kung sasama ka sa aming bumalik para harapin ang paglilitis. Sa harap ng mayabang na pananalita ni Amy, bahagyang ngumisi ang Saintess of Truth. Bumalik, gusto nyo ba akong hulihin at ialay sa Diyos ninyo bilang isang alipin? Dahil hindi nyo ba siya kayang paligayahin? Heretic, ang lakas ng loob mong lapastanganin ang Panginoon. Kasabay nito, itinaas niya ang kamaong nababalot ng banal na kapangyarihan. At iwinasiwas ito patungo sa Saintess of Truth. Ngunit ang kamaong ito na kayang dumurog ng lupa, ay madali lang na naharangan ng nakaunat na kamay ng Saintess of Truth.